Prologue. Nadine's POV. Welcome back, Nadine! Napatigil ako sa paglalakad papasok ng bar nang marinig kong malakas sa tili ni Bettina. Kahit na malakas ang tugtog sa loob, dinig ko pa rin ang tila. Nakatrompang boses nito. And this really has the guts to shout my name. Tuloy, ang dami-dami nakapansin sa aming dalawa. Nakadipa pa ang dalawang kamay nito para salubungin ako ng yakap. She's my college best friend. Actually, dalawa silang malapit sa akin nung college pa kami. Siya at si Chona, but I cut my friendship with Chona cause we found out that she cheated on my brother. And I can't accept that. I don't wanna be friends with cheater. I hate cheaters. Mas feel ko pang magsolo kaysa ang pumatol sa mga manloloko. Dito namin napag-usapang magkita pagkatapos ng ilang taong pamamalagi ko sa Paris. I'm a freelance model. Kaya minsan kung saan-sang bansa ako nakakaabot at nitong huli nga sa Paris ang show namin. Hello Beth, I miss you babe. Bati ko sa kanya sabay beso. Hinawakan itong kamay ko't giniya ako sa table na naka-reserve para sa amin. I miss you too girl, but wait, wala kang kasama? I mean, boyfriend or fling? Halos malaglag ang pangako sa tinatanong nito sa akin. Like seriously? First time namin nagkita after some time pero ito yung pambungad niya sa akin. She really never changed. Playgirl pa rin ang lukaret na to. But in fairness to her, hindi niya naman pinagsasabay-sabay ang mga karelasyon niya. It so happened na madali itong magsawa sa pag-ibig. As if naman. Wala pa rin, matari kong sagot sa kanya. Alam mo girl, napag-iwanan ka na talaga. Look at me, I have lots of excess. And meron na naman akong bago ngayon, natatawang sabi nito. And you know what's good about it? Bulong nito sa akin. Kaya napatas ang kilay ko habang nakatingin sa kanya. Palagi akong nadidiligan. What? I exclaim. Yes girl, that's the best part of having a relationship. Make love. Sagot dito sa akin na tila normal lang ang ganung bagay. Your mouth, Bettina. I spot. Ang babaeng to napakabulgar magsalita. Though I'm open-minded pero slight conservative naman ako pagdating sa ganitong mga bagay. I'm just telling the truth girl, but anyway, hahanapan na lang kita dito. Alam mo ikaw Bettina. Beth, it's Beth. Kanina ka pa Bettina ng Bettina dyan. Ang arte mo. Anyway, as I was saying, I don't need boys. Busy ako sa work ko girl, I said while sipping on my champagne. Naku girl, rason mo lang work na yan. Pwede ka naman hindi magtrabaho. At saka girl, masyonda ka na, malapit ka na lumagpas sa kalendaryo. Natatawang sabi ni Bettina. As if there is something funny in what she's talking about. Excuse me? Babe, kahit may edad na ako, kaya ko pa rin makipagsabayan sa mga bata, no? At saka sa ganda kong ito, haller! Pagmamayabang ko sa kanya sabay flip ng hair ko. Talaga lang ha? Talaga, I can always charm boys, babe. Kalabaw lang ang tumatanda. Lumalaban pa rin ang ateng mo. Sabay kami nagkatawa ng dalawa na tila walang pakialam sa mga taong nasa paligid. Kanina pa namin nahalata na may ilang boys ang gustong magpapansin sa amin. But the night is still young. Mamaya na kayo, mag-enjoy muna kami ng betches kong mga kaibigan. Nilibot kong tingin sa palibot, too many youngsters ang nandito ngayon. Marami rin namang may mga edad na, nakatulad ko. Actually, I'm not that old. 25 is still young though. Busy lang ako kaka-work for my future, kaya wala akong boyfriend. I'm tired depending on my parents' money, kaya kailangan ko magtrabaho. Nakakahiya na rin kay Kuya Conrad. Kahit hindi ito nagrereklamo, ako na mismong nagpaputol sa allowance ko. I'm earning naman kahit papano. At sa kahiya sa family to take care na. Iba na priorities nito. And speaking of Kuya, I think his friends are here. I'm not sure kung nandito ba din siya at si Kuya Roland. Girl, come on, show me what you got. Hamon ni Bettina sa akin. See that guy there near the counter? Turo ni Bettina sa lalaki na katalikod sa amin. Tingnan nga natin kung ubra pa yung karisma mo. Tinignan pa ni Bettina ko mula ulo hanggang paa. Well, I'm just wearing my black Bailman, sequined strapless mini dress that ensures an after dark glamour that perfectly fit my hourglass body paired with my Jimmy Choo Docha stiletto.
I shrugged my shoulder na tila wala lang ang hamon ni Bettina sa akin. Boys will always be boys. Konting dikit mo lang sa mga to, tsak nabibigay na kaagad. Okay then, pero ano naman ang kapalit? Full day spa and shopping, she giggled. Tila excited itong makita kung kaya ko bang gawin ang sinasabi niya. Easy peasy, sabi ko sabay kindat ko sa kanya. But wait, not as easy as that, sister, sabi nito sabay taas sa shot glass niya. I can feel that she's a little bit tipsy. Ako din naman, madami na rin ang naubos ng inumin. Yeah? You have to kiss him first para makuha ang premyo mo? Ano, kaya ba? Paninigurado ni Bettina sa akin. Of course, wala ka bang tiwala sa akin, bestie? Maedad lang ako, babe, pero kaya ko pa makipagsabayan, sabi ko sa kanya sabay tayo. I straightened my dress first and put my beche wave corset back para ma-emphasize ang collarbone ko. This is one of my best assets kaya dapat ilabas. Actually, I was eyeing at that guy kanina pa. He kinda looks mysterious. Ang matapang nitong aura ay lalo nakakadagdag sa kakisigan niya. He is wearing a white button-down long sleeve that was folded until his forearm and the black pants and shoes. His hair is styled into an Ivy League haircut that makes him look more handsome and hot. I noticed that he's just sitting there and not minding the ladies who's ogling at him. Kanina ko pa napapansin na madami nang lumalapit dito pero hard to get si kuya. Seryoso lamang tong sumisimsim sa alak niya tila walang pakialam sa paligid. Well, let's see kung kaya niya bang hindian ang isang Nadine Maceda, the most sought after lingerie model this year. I walked seductively towards him trying to get his attention but he remained unbothered. I sway my hips sexily na tila ba rumarampa ako sa runway para makuha man lang ang attention niya. Pero hari ng deadma talaga si kuya. Well, he's a challenge, huh? Nang makalapit na ako sa kanya, una ko napansin ang maugat nitong mga kamay. His veiny and muscled arms look so attractive. For me, he looks so masculine in it. Parang sarap magpabuhat dito. What you thinking, Nadine? Kapag nalaman ito ng kapatid mo, tsak na sangkaterbang sermon na naman ang mapapasayo. Hi! I greeted using my sweet voice. I was expecting him to take a look at me, but he didn't. Maybe the music was too loud that he didn't hear me. I cleared my throat trying to get his attention, but the jerk remained unbothered. Parang wala itong narinig kahit pa siguro mag-uubo na ako dito sa tabi niya, wala siyang pakialam. Hi, handsome! I tried again. Good, nakuha ko rin ang atensyon niya. Tumingin ito sa akin na tila naiirita, but I don't care. Lalo lang akong ginanahan sa pinapakita nito. Tumingin ito sa mga mata ko and the moment he did that, I feel something stirred up inside me. He has a deep-set black eyes, pointed nose and prominent jaw with stubbles in it. Kaya pala mayabang si kuya, may karapatan naman pala. Kung nakakaakit na ito sa malayo, mas nakakaakit ito sa malapitan. He has this aura that screams danger but at the same time challenging na alam kong kahit sinong babae dito ngayon ay siyang nagustuhan sa kanya. I just want to. Not interested. Putol ito sa akin at ibalik ang tingin sa alak na iniinom niya. What just happened? Para akong nabingi sa sinabi nito. Hindi niya ba ako kilala? Excuse me, I said. Nakataas pang isang kilay ko sa kanya. Seriously? This man has the audacity to say that he's not interested in me? Ang kapal lang ng face mo, kuya. Go away, I want my peace, he said boredly. Talagang hindi siya interesado ha? Well, no one dares to reject Nadine Maceda. I have to save myself from humiliation. I know marami nakatingin sa amin ngayon. Ano na lang sasabihin ng kaibigan ko kung hindi ako nanalo sa hamon niya? I'm a born winner. I get what I want. Paano kung naging Maceda kung aayawan lang ako ng kumag na to? I chuckled. Not too fast. Bakla ka ba? I saw his grip tighten on his glass. Siguro naiinsulto ito sa sinabi ko. No offense man, kuya. It's okay, I have so many gay friends. Actually, I'm model, so I'm used to work with your kind and I'm so fine with it. Kaya no worries, I understand. It's just that I didn't expect that you're one of them. But well, you surprised me. Mahaba akong litanya sa kanya. I saw that his mouth formed into an O shape na parang di makapaniwala sa sinabi ko sa kanya. Nakita ko pang nag-isang linyang mga kilay niya at ang pag-igting ng kanyang mga panga. What did you just say? May ting nitong tanong sa akin. Oh my gosh, I think I went overboard.
dahil halatang nagalit sa sinabi ko sa kanya. I gasped and covered my mouth with my one hand pero kailangan kong tapangan. He just insulted me. So bawi ko lang yun sa kanya. You deserve that. So you call me gay cause you're not my type? Dagdag nito na lalong kinainis ko. Are you insulting me? Wala na akong pakialam kung matatalo ako sa hamon ni Bettina. This jerk don't have the right to scrub in my face that I'm not his type. First time in my entire life ang may nag-reject sa akin. No brat, I'm just being honest. His smear, can I even hear his low chuckle? Well, you're not my type as well. I just approached you kasi pinagpustahan ka namin. But I guessed I lost. But I won't mind losing kung katulad mo lang din naman. Salamat na lang, mataray kong sabi sa kanya. And hey, let me tell you this. You'll regret this day. I hope that our paths will not cross again. Matandang mayabang. Bye! Taas noo kong tumalikod sa kanya, nasirang mood ko dahil sa gurang na yon. Pagbalik ko sa upuan namin, hindi ko na makita si Bettina. That bitch left me again. I wanted to scream and slap whoever comes my way tonight. I'm so pissed and irritated. Pero ang mas nakakapanginit ng ulo ko ay ang pagre-reject sa akin ng lalaking yun. Oo, gwapo siya. Pero ang yabang-yabang niya. Palabas na ako ng bar nang may lasing na humarang sa akin. He's trying to touch me pero dahil mainit ang ulo ko, isang sampal ang sumalubong sa kanya. What the? Humakbang ito palapit sa akin pero agad ko tong sinuntok sa mukha. I'm trained in self-defense. Pinag-aral ako ni Kuya Conrad para maprotektahan ko sarili ko. Nakita ko napasuray ang tayo nito, dala siguro sa kalasingan nito at sa lakas ng pagkasuntok ko sa kanya. Huwag ngayon kuya, mainit ang ulo ko. Nakita kong kinuyom niyang kanyang kamao pero bago niya pa ito maisuntok sa akin, inunahan ko na siya kaya ayun, bagsak sa kalsada. Sorry kuya, kasalanan mo rin naman sa ka-warm up pa lang yan. I went home tired and upset. Hindi ko matanggap na may isang lalaking hinindian ako. That jerk! Huwag lang siyang magpapakita sa akin. Isa pa yung kaibigan ko. Walang silbing hamon niya dahil iniwan naman ako nito. I'm about to sleep when my phone rang. Speaking of the girl. Bestie babe, I'm sorry. Jomari pick me up. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Sabi nito. Oh babe, wait. Ungal nito sa kabilang linya. Ang malanding babae, pinarinig pa talaga sa akin. It's okay, Bettina. Goodbye, babe. See you when I see you. Paalam ko, hindi ko na hinintay ang sagot nito dahil wala naman ito matinong sagot sa akin. I woke up feeling dizzy. Nasusuka pa ako siguro sa dami ito nang nainom ko kagabi. And speaking of last night, bigla na namang uminit ang ulo ko. Bago pa masira ang buong araw ko, pumasok na ako sa banyo para maligo. Wala naman akong planong gawin ngayong araw. Siguro, magsha-shopping na lang ako at isasama ko si Jopay. I think I need to go to salon na din. Ako na lang ang magpapamper sa sarili ko. No need for me to wait for Bettina dahil naiinis pa rin ako sa rason kung bakit ako lumapit sa lalaking yon. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nalilibang ako sa pagstay sa mansion dahil sa makukulit kong mga pamangkin. But one day something bad happened to Kuya Conrad's wife and kids kaya napalitan ng mga itong kumuha ng security for safety purposes. I told dad and mom that I'm fine and no need to provide me one because I can protect myself. But they insisted dahil gusto nila makasiguro sa kaligtasan ko. Ayaw ko man wala na akong magawa. But I told them I don't want my guards to be visible. The thought that I have guards following me around annoys me. Natigil ako sa pagbabasa hanggang na mapansin kong madaming lalaki nakaitim sa labas. Kita ko rin na may kausap si daddy at ang dalawa ko pang kapatid. I shrugged my shoulder, continue walking. Siguro ito na yung mga sinasabi nilang magbabantay dito sa amin. Lalagpasan ko na sana sila nang tinawag ako ni daddy. Princess, come here. Imbis na pupunta ako sa kusina, pumihit ako pupunta kay daddy. Pero ilang hakbang pa lang ang nagawa ko ng pakiramdam ko, nagsiakyatan ng lahat ng dugo ko sa aking ulo dahil ang lalaking kinainisan ko sa buong buhay ko ay nandito sa harap ko ngayon. Baby, about what we decided last time, you having your personal bodyguard. Dad, kuya, please. Maktol ko. Kaya ko pong alagaan ang sarili ko. At saka, you already agreed that the guard will be invisible, right? Why not minding the guy who's now looking at me with a blank expression on his face? The brute! Akala mo naman hindi ako ininsulto nung nakaraan. How could he act that he don't know me? Ang kapal ng face, ha? Don't worry, princess. This guy is your brother's trusted friend. Kaya sigurado kaming ligtas ka kapag siyang magbabantay sa'yo. Dad! Maktol ko ulit. No buts, princess. This is for your own good, okay? Dad said, patting my head like a kid. Wala na akong magawa kung hindi ako sumunod sa kanila. Tumingin pa ako sa mga kuya ko pero walang sinabing mga ito.
I know that they agreed to Dad kaya ganun ang reaksyon nila. Princess, meet Zeus. Kuha ni Dad sa atensyon ko. Our eyes met. Kita kong pagseseryoso ng tingin niya sa akin. Zeus, this is my daughter Nadine. Pakilala ni Dad sa akin at kita kong tumango lamang to. Princess, this is Zeus Samaniego, your personal bodyguard, Dad said. Chapter 1. Hoy Maseda, bakit nandito ka? Maangas na tanong ni Wilma sa akin. I pretended that I didn't hear them. Nanatili lamang ako nakayukot kunwari nagbabasa ng libro pero ang totoo ay nakikinig lang ako ng music sa AirPods ko. Pinili kong tumambay mag-isa ngayon dito sa likod ng building dahil iniiwasan kong mapaaway sa grupo ni Wilma. Wala akong kasama dahil nag-half day lang si Bettina at saka hindi ko alam kung saan naman nagsusuot si Chona. 3 lang kami magkakaibigan. I'm choosy with my friends. Chona and Beth is enough for me. Ayaw ko din ng maraming kaibigan dahil yung iba pinaplastic lang ako. Nakikipagkaibigan ng mga ito sa akin para mapalapit sa mga kuya ko. Gaya na lang itong mga kaibigan ni Wilma. Dati nag-feeling close sa mga to sa akin pero nung hindi ko sila nireto kay Kuya Roland, bigla na lang nagbago mga ugali ng mga to. Lumayo na nga ako para makaiwas sa kanila pero heto, sumunod pa rin ang mga ito sa akin dito sa likod para awayin ako. Iniiwasan kong grupo ni Wilma dahil palaging wala si Mama at Dad dito sa bansa at si Kuya Conrad ang palaging pupunta kapag tinatawag ang mga magulang namin sa tuwing napapaaway ako. Mabait naman ako, maldita nga lang tingnan ang pagmumukha ko. Hindi ko rin alam kung bakit lapitin ako ng gulo. Never akong nanguna, pero hindi din ako umatras lalo na kapag sinaktan na ako. Umiiwas ako hindi dahil takot ako sa kanila. I just don't want to ruin my brother's busy schedule. Halos hindi na nga ito natutulog, dadagdagan ko pa ng alalahanin niya. I know Kuya Conrad is busy with his work in the company, kaya ayaw ko siyang distorbohin. Kaso minsan, hindi ko rin napipigilan ang sarili kong pumatol sa mga nangaaway sa akin. Maagang nalipat kay Kuya Conrad ang pagmamanage sa ibang branch ng negosyo namin, kaya halos isubsob na nitong sarili kakatrabaho. Si Kuya Rola naman ay busy din dahil graduating nito sa kursong arkitekto. I'm the youngest at alam kong mahal na mahal ako ni na Kuya kahit pasaway ako. Minsan nga napapaaway din si Kuya Roland dahil sa akin, so as much as possible, iniiwasan ko talagang gulo, lalo na't next year magka-college na ako. Wilma's father's a businessman and her mother is an actress. She's a brat dahil sunod lahat ng gusto niya. Madami din takot sa kanya. Kaya kahit binubuli niya mga to, walang nagsusumbong ni isa. But lately, Wilma and her friends keep annoying me. Habit na ata ng mga itong maghanap ng away. Kung sino-sino lang pinagtitripan ng mga to. Wala nang pinipili. Feeling ata nila nasa pelikula sila at last full show na itong last year namin sa high school. At anong kalukuhan ang naisip nila? I just hope na sa ibang school na ito mag-college para hindi na mag-cruise ang landas namin. Pasalamat pa nga ito't may control pa ako sa aking sarili. See that, Wilma? She's pretending na she didn't hear you. Dinig kong sulsul ni Marife kay Wilma pero deadma pa rin ako. Wag lang nila akong galawin at okay lang sa akin ang mga parinig nila. Ay nako girl, hindi siya takot sa'yo. Tingnan mo nga ang tapang pa ng anyo. Dagdag pa ng isa. Kung ako yan, kanina ko pa yung sinabunutan. Pagmamayabang naman ng isa. O talaga, sige nga, hamon naman ng isa. Stop! Tumahimik kayong lahat. Let me do it. Saway ni Wilma sa mga kaibigan niya. At sabay-sabay nagtawanan ang mga ito. Such a brat. I tried my best to remain calm. Hindi ko pinansin ang mga pasaring nila sa akin at pilit kong pinipigilan ang aking sariling magalit. I know they're provoking me para patulan ko sila, but I'm controlling myself. Ewan ko ba sa babaeng to, kibait-bait ng pangalan pero ang sama ng pag-uugali. Wilma used to be my friend since elementary pero bigla ito nagbago nang tumunto na kaming 4th year high school. Bigla na lang nagbagong ugali nito at halos araw-araw na niya akong awayin. Ako sinisisi niya na makipaghiwalay sa kanyang boyfriend niya. Kasalanan ko ba kung kasintahan niyang hindi naliligo ay magkakagusto sa akin? At saka hindi ko type ang lalaking yun no? Feeling gwapo mukha namang kulugo. Napakayabang pa, akala mo naman kung sinong gwapo. Kung makaastada ipang sikat na celebrity. Kung hindi lang siguro mayaman ang gagong yun, walang papansin doon. At saka hindi ko maintindihan kung anong pinaglalaban ni Wilma doon. Ang bantot ng lalaking yun, he looks so untidy. Nakita ko pa yung kuko niya, ang dumi-dumi. Ew, I can't imagine myself holding hands with that guy. Napakadugyot tingnan. At saka akala niya siguro kinugwapo niyang kanyang braces. Yak, feeling ko hindi siya nagtututbrush. Ew, naduduwal ako sa type ni Wilma. He will not even pass kahit crush category. Kung choosy ako sa kaibigan, mas choosy ako sa magiging boyfriend ko, no? At saka wala sa vocabulary ko ang magkaroon ng boyfriend lalo na kung kasing dugyot ng ex ni Wilma.
Kung yun lang din naman na magiging boyfriend, wag na lang uy. Hindi ako mamamatay sa hiya sa pagiging felingero niya. Baka mamatay ako sa baho ng hininga niya. Yak, so yak talaga. Kung anong kinaarte ni Wilma, yun naman ang kinadugyot ng lalaking type niya. Kaya bata-bata pa yun talagang inaatupag nila. Ewan ko lang kung naging kapatid niya mga kuya ko. Hoy! Sabay sundot nito sa akin. Ano, bingi ka ba? I'm shocked at first. I didn't expect her to touch me. Dati puro lang to parinig. This is the first time she lay her finger on me. Biglang uminit ang ulo ko pero pinapakalma ko pa rin ang aking sarili. I counted 1 to 10 to calm myself. I want to give her a chance. Iisipin ko na lang na simpleng tapik lang ang ginawa niya. Pero hindi ko pa man natapos ang pagbibilang ko'y muli niya akong tinapik. This time malakas na to. Hindi nang ata yung tapik. Feeling ko tinulak niya na ako. I glared at her pero hindi nata tinatabla ng babaeng to. I look around to see kung ilan sila. Kumpletong tropa niya. Nandito silang 5. Kaya ko silang labanan pero alam kong pagkakaisahan nila ako. Uy, palaban si ate girl. Go sisi. Sulsulo ulit ni Marife kay Wilma. Medyo malayo pa naman itong lugar na pinwestohan ko ngayon. Pero bahala na. Umayos ako na tayo para may laban ako sakaling magkakagulo kami. Ano, lalaban ka? Mapanghamong tanong sa akin sabay hablot sa AirPods ko. Nasabit pa yung buhok ko sa kamay niya. Pagkahila niya sa AirPods kaya sumakit ang anit ko. Hinagis niya ito kay Marife at nagtatawanan sila magkakaibigan. Tuwang-tuwang mga itong pinagpapasapasahan ng AirPods ko. Give it back to me, sabi ko sa mababang ngunit maring boses. O talaga? Paano kung ayaw ko? Wilma countered. She's really testing my patience. Konti na lang bibigay na ako at mapapatulan ko na siya. Binalingan niya mga kaibigan niya pinaglalaroan ng AirPods ko. Inihagis pa nila ito sa ere at kunwaring hindi sasalugin. That AirPod is my mom's gift. Kaya ingat na ingat akong hindi ito masira. But seeing them throwing it in the air makes me want to punch them one by one hanggang sa matauhan ang mga ito. Nadine's POV. Girls, give it to her daw. Natatawang utos ni Wilma sa mga kaibigan niya at nagsipagtawanan lang ang mga ito. I'm warning you, Wilma. Tell your friends to give me back my AirPods. I'm just staring at her blankly. Ngunit hindi ko inaasahan ng malakas niya akong tinulak. Nawalan ako ng balanse at bumagsak ang puwet ko sa damuhan. She's so quick and I didn't expect that. Tumawa to ng malakas nang bumagsak ako sa damuhan. Such a loser! Konting tulak lang tumba ka agad. Weakling! Nag-aapiran pa sila ng mga kaibigan niya. Come on girls, kayo naman. Sa sobrang lakas ng pagkakatulak ni Wilma, naramdaman ko ang sakit sa aking pangupo. I want to cry but I will not give the satisfaction to see my crying like a loser. I closed my eyes to regain my strength. I can't allow them to hurt me just like that. Hindi ako makakapayag na hindi ako makaganti sa kanila. They're laughing so hard and making fun of me at alam kong kinukuhan pa nila ako ng video para ipagyabang sa ibang kagaguhan nila. Come on Nadine, look at the camera. Si Marife. Itapat mo sa mukha niyang camera. Utos ni Wilma sa kanila. See that? You're lovely Nadine Masada sa pathetic bitch. Ano ba yan? Sobrang weak. Iiyak na yan. Iiyak na yan. They chanted in chorus. Kinuyong kong aking kamaot sa isang iglap lang ay hinata kong buhok ni Wilma. Siya ang leader ng grupo kaya siya ang punteriya ko. She screamed and tried to remove my hands from her hair but I tightened my grip. Buong lakas ko siyang sinabunutan. Wala na akong pakialam kung ipatawag pa kami ng principal. I'm just defending myself. Alam ko maintindihan ako nila kuya kung sasabihin ko pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Hindi agad nakagalaw ang mga kaibigan ni Wilma dahil siguro hindi nila inaasahan lalaban ako. Help! She screamed pero natakot ang mga itong lumapit sa amin. Pilit niyang kinakalas ang kamay ko sa buhok niya pero hindi niya ito magawa. Mahapdi na rin ang mga braso ko dahil sa kalmot ni Wilma pero hindi ko pa rin tinatanggal ang kamay ko. Marife, help me! Sigaw ni Wilma sa kaibigan niya at tila natauhan ng mga to. Don't be coward! Help me! Hinila ni Marife ang buhok ko na sobrang lakas at pakiramdam ko matatanggal ito sa anit ko. Ang dalawa pa niyang kaibigan na hinawakan ako sa magkabilang braso. Nagpupumiglas ako pero wala akong magawa dahil 3 silang pumipigil sa akin. Nabitawan kong buhok ni Wilma at agad itong bumawi sa akin. Isang malakas na sampal ang dumapos sa aking pisngi na halos ikabingi ko na.
Hindi pa ito nakontento. Sinabunutan niya pa ako at kulang na lang inungud-ngud niya ang mukha ko sa damuhan. Gusto ko umiyak pero walang luhang lumabas sa mga mata ko. Gusto kong gumanti kay Wilma. Galit na galit ako sa kanya. Pero hindi ko magawa dahil pinagkakaisahan nila ako. Wala akong laban sa kanilang 5. Nagngit-ngit ang kalooban ko. How dare them hurt me? Wala silang karapatang pagbuhatan ako ng kamay. I tried to reach her hand pero sa tuwing inaangat kong kamay ko, may pumipigil din dito. Nananakit ng buong katawan ko at halos sumalik na ako sa lupa sa tindi ng pagkakasabunot nila sa akin. I want to cry for help pero walang lumalabas na boses mula sa akin. Pakiramdam ko, nangihinang katawan ko sa sobrang lakas nilang 5. How could I escape them? Kahit na nanghihina yung katawan ko, pumipiglas pa rin ako sa kanila. Halos mabalian na ako sa sobrang pagpipigil nila sa akin. Ano, lalaban ka pa ha? Yan ang nararapat sa'yo. Mga agaw ka. Akala mo hindi ko malalaman ha? Madami pang sinisigaw si Wilma sa akin pero hindi ko na naintindihan ng mga to. Ang gusto ko lang ngayon ay makatakas sa kanila. Wala akong laban. Hindi ko sila kayang 5. Let her go! A baritone voice stopped them. Isa-isa nila akong binitawan at nag-uunahan ng mga itong tumakbo. Tara, iwan niyo na yan. Patay tayo Wilma, may nakakita sa atin. Gaga, huwag ka magdrama dyan. Tara na! Nanginginig ang buong katawan ko, tila naubusan na ako ng lakas. Sinubukan kong tumayo pero nanghihina mga tuhod ko kaya napaluhod ako. I tried to reach for my scalp dahil pakiramdam ko namamanid to. Pati mga kamay ko'y nanginginig din at halos hindi ko maiangat. Are you okay, miss? I don't know if he's concerned or not pero feeling ko napipilitan lang itong tanungin ako. Hindi ko magawang iangat ang ulo ko dahil pakaramdam ko umiikot ang paligid. Nanlalabo na rin ang paningin ko at namimigat ng aking mga talukap. I can't even utter a word to answer him. Sa palagay niya ba okay ako sa kalagayan kong ito? This is the problem with you ladies. Hahanap-hanap kayo ng gulo tapos hindi niyo naman pala kayang lusutan. Nahinang sad nito pero dinig na dinig ko. Gusto ko ipagtanggol ang aking sarili pero para saan pa? He already judged me. Kita niya naman akong dihado pero bakit parang kasalanan ko pa? Aren't you gonna answer me? Iritadong tanong nito nang hindi ako sumagot sa kanya. Do you want me to bring you to the hospital? Umiling ako sa kanya ngunit nanatili ako nakayuko. Bahala ka nga kung ayaw mong tulungan ni Diwag. Nainis itong saad sa akin at naramdaman kong naglakad na ito palayo. When I lift my head to see his face, nakatalikod na to. Hindi ko na nakita ang pagmumukha niya pero alam kong hindi namin siya kaedad. He's not wearing the same uniform as ours. I tried to stand up pero hindi ko na kinaya at bigla na lang umikot ang paningin ko. The next thing I heard is a man's panicking voice. Bakit ba kasing tigas na ulo mo? Hindi ko na kayang idilat ang mga mata ko hanggang sa naramdaman ko na lang na umaangat na ako sa ere. You're so heavy, you know? Iritadong saad nito. Yun ang huling narinig ko mula sa kanya. Ilang linggo nang nakalipas pero naiinis pa rin ako sa tuwing naalala kong ginawa ni na Wilma pati ng mga kaibigan niya sa akin. Gusto kong gumanti sa kanila. Feeling ko hindi ako magkakaroon ng peace of mind kung hindi ko maiganti ang sarili ko. Pero bili ni Kuya, wag na daw ako maghanap ng gulat sila ng dalawa ng bahala ni Kuya Roland ang babawi para sa akin. But I doubt. My brothers are strict but I think they're not freak like me. Ako lang ata medyo matigas ang ulo sa aming tatlo. I could still remember Wilma and her friends mocking faces at sa tuwing pumapasok yon, sa utak ay bigla na lang akong naiirita. Nagising ako ng araw na yon, masakit ang buong katawan ko. Sino ba naman ang hindi sasakit ang katawan kung 5 tao ang kakalabanin mo? Hindi ko na nga nakilala kung sinong lalaki nagdala sa akin sa klinik. Ang sabi ni Kuya Conrad, tumawag lang daw ang nurse ng school sa kanya para ipaalam ang nangyari sa akin. Hindi niya din binanggit ko nakilala niya ba ang tumulong sa akin. Gusto ko sanang pasalamatan ng kumag na yon kahit ang yabang-yabang niya. Baka akala niya hindi ko narinig yung mga pinagsasabi niya. Lalo na yung sinabi niyang mabigat ako. Weak pala siya ang yabang-yabang. Mahina naman pala. Pero hindi bali na nga rin, at least tinulungan niya pa rin ako. Thank you pa rin sa'yo kung sino ka man. Buong linggo akong hindi pumasok dahil nagkapasa ang buo kong katawan. Dinala rin ako ni Kuya sa ospital para ipacheck kung ayos lang bang kalagayan ko. Pinacheck pa ni Kuya ang ulo ko at baka daw may dugong na muo. Sa isip ko, baka natakot si Kuya na magkaroon siya ng kapatid na may saltik.
Buti na lang din at naagapan ako, sabi ni Tita Stella, dahil kung mas matagal ang pagkakabugbog nila sa akin, baka nagkaroon pa ng komplikasyon sa internal organs ko. My gosh, that's so creepy. Tita Stella's my mom's best friend. Siya ang doktor na personal na umaatan sa akin. Siya rin ang nagsabi kina kuya na ipahinga ako na 1 linggo o higit pa hanggat sa umayos ang kalagayan ko. After what happened that day, nasuspended sila Wilma pati mga kaibigan niya. Sabi ni kuya, nakiusap ang mga magulang ni Wilma pati ng mga kaibigan niya na suspension lang kung maaari. Balak sana ni Kuya Conrad na sampahan sila ng kaso para hindi makapagtapos ng high school, pero naawa siya sa mga magulang nito. Si kuya ang nag-asikaso sa lahat dahil wala sina mom at dad. Ito yung sinasabi kong ayaw kong mangyari. Ang dagdag pa ako sa alalahanin ni kuya. Pero alam naman nila na hindi ako nagsimula ng gulo. Ganun pa man nagigilty pa rin ako. Sa halip na ibang bagay ang inaasikaso ni kuya. Eto patuloy, dumagdag pa ako. According to kuya, they can still graduate but they are not allowed to march with us during the graduation. Buti nga sa kanila, I felt no remorse towards them. Dahil lang sa lalaki handa silang manakit ng kapwa. How pathetic. Nakakainis. Ang kakapal pa ng mga muka. Magde-deny pa sana ang mga ito pero may estudyante nakakita sa kanila tumistigo. Gusto pa sana akong baliktarin at sa akin ibuntong ang sisi pero may nakakita sa kanila. Boba din kasi mga gaga. Hindi na nga kagandahan, mga syunga pa. Hindi mo na agad binura yung video kinuha nila sa akin. Yun tuloy ang naging ebidensya laban sa kanila. Minsan kasi isip-isip din. Kung gagawa lang man ng kalokohan, huwag mag-iwan ng ebidensya. Pero salamat pa rin at nakaligtas ako sa mga bruhildang yon. May araw din sila sa akin. Hindi pa ngayon pero babawi ako sa kanila. Akala nila, lintik lang ang walang ganti. Oops, parang I hear that line somewhere. Movie I think? Hala, may diferensya na atang utak ko. O ano-ano na lang ang pumapasok dito. My gosh, tulalay ka na naman. Pambungad ni Bettina sa akin. Kanina pa kita hinahanap nandito ka lang pala. She's trying to act fine but I know there's something wrong base sa tono ng pananalita niya pero wala ako sa mood ngayong makipagtsikahan. Simula din nung bumalik ako sa eskwela, wala na akong kinakausap na iba maliban kay Chona at Bettina. I don't want to be associated with anybody else. Ayoko makipagkaibigan kung kanin-kanino lang. Shut up, Bettina. I want peace. Bored kong sagot sa kanya. Pati si Bettina walang ligtas sa kamalditahan ko. Minsan nakokonsensya din ako kaya bumabawi din ako sa kanila. May mga pagkakataon lang talagang tinutuyo yung utak ko. Just like today, kaninang umaga pa mainit ang aking ulo. Sino ba naman kasing matutuwa kung maabutan mong pinagchichismisan ka ng mga kaklase mo? Kaya siya nagbago na daw ako, sobrang maldita ko na raw at kung ano-ano pa. Like hello, dati na kaya akong ganito, nilevel up ko lang ngayon. Why are you here? Bawi ko na mapansin kong naiiyak to. I want to roll my eyes to her. So sensitive, parang di sanay sa ugali ko. Dati naman ako maldita, mas lumala lang ngayon. OA lang talaga minsan itong si Bettina. Huwag ka nga magdrama dyan, Bettina, hindi bagay sa'yo. Dagdag ko pa pero hindi ko inasahan na bigla itong humikbi o nasobra nata ako. Hey, it's just a joke. Ano ka ba? Sorry na. Eto naman parang hindi ka na nasanay sa akin. Pang-alo ko pero patuloy pa rin ito sa paghikbi. At kapag ganito to, I know it's not about how I treated her. May umawi na naman dito. Seryoso kong tanong sa kanya pero umiling lang ito. She's like that? Ayaw nito sabihin sa akin kapag may nangaaway sa kanya. Bettina is always misunderstood. Akala kasi nila playgirl to. She's friendly to boys pero wala pa tong boyfriend. Sasabihin mo ba sa akin kung sino nang away sa'yo o hindi? Naiinis kong tanong sa kanya. Nadakong tingin ko sa kamay niya may kalmot, ngunit agad ni Bettina itong tinago sa likod niya. Who the heck did that to you, Bettina? I asked but still she's not talking. Patuloy lang ito sa pag-iyak kaya marasa kong tumayo. If you don't want to tell me, I'll find out myself. Aalis na sana ako nung bigla niya akong hiniwakan. Please Nadine, huwag na lang. Hayaan mo na, hindi naman ako nasaktan. Mahinang saad ni Bettina. Seriously, Bettina? Hindi ka nasaktan? Tell me, bakit may kalmot ka? Nairita akong tanong sa kanya. Kaya may nangaabuso dahil merong nagpapaabuso. At isa na si Bettina doon, sometimes being good is not good. Kailangan lumaban kung kinakailangan, hindi yung tatahimik na lang para walang gulo. That's not applicable to me. I'm born fighter. I know when to fight for my right.
Ano, iiyak ka na lang ba dyan? I can't stop myself from raising my voice to her. Alam ko maldita ako pero never ako naging violente. Kaya nga hanggang ngayon nagingit-ngit pa rin ang kalooban ko sa ginawa nila Wilma sa akin. At eto naman ngayon, si Bettina na naman. May humahabol pa talaga eh. Ilang araw na lang graduation na. Pero may mga pasaway pa talagang gustong humabol. Aksidente lang na din. I know hindi niya sinasadya. Mahinang sabi ni Bettina. Wow, talagang pinagtatakpan niya pa. Sarap ng kutusan itong kaibigan ko eh. Sino? Maring tanong ko. I saw that she's hesitant to tell me the name pero tinaasan ko na siya ng kilay. Tina. Ah, si Tinang feeling maganda pala. Kala niya naman kung kinaganda niya yung kulay pulang buhok niya. Ano, feeling Ariel siya? Hindi siya mukhang Serena, uy. Mas mukha siyang seahorse. Gaga. May naiwan pa palang alipin si Wilma dito sa paaralan ha? Pwes, humanda siya sa akin. I didn't say anything to Bettina. Iniwan ko siya at nagmamadali ako naglakad patungong gym. I know that I can find her there dahil doon ito tumatambay para magpa-cute doon sa college na may gusto kay Bettina. Nadine babe, please, tawag ni Bettina sa akin. Hayaan mo na, it's just an accident Nadine. Lalong uminit ang ulo ko. How can Bettina act so fine about it? Things like that are not tolerable. Hindi pwedeng hayaan na lang dahil namimiha sa mga to. Nadine, huwag na lang please, tawag ni Bettina sa akin pero patuloy lang ako sa paglalakad. Hindi ko na pinansin ang pagtawag sa akin ni Bettina dahil malayo pa lang kita ko ng pagmumukha ni Tina. Malaking ngiti nitong nakikipagtawanan sa mga kaibigan niya. Kita na pati ngala-ngala. Kung ako lalaki hindi ko to papansinin. Visit talaga mga babaeng to handang makipaggera dahil lang sa lalaki. Tingnan ko nga kung kaya niya ba akong kalabanin. But wait, bakit kasama nila si Chona? Alam niya bang ginawa ni Tina sa kaibigan namin? Bakit siya nakikipagtawanan sa mga to? Tina! Malakas kong sigaw. Natahimik ang lahat at napalingon sa akin. Mabilis ako naglakad palapit sa kanila. Pati mga college students na nasa bleacher natahimik kahit yung naglalaro ng basketball na tigil. Lahat ng atensyon nila nabalik sa akin. I saw her paled. Kulang na lang tumakbo ito palayo sa akin. Ang mga kaibigan niya ay isa-isang nagsialisan sa tabi niya. Ay traidor, buti pa yung mga kaibigan ni Wilma hindi siya iniwan. Yun lang sabay-sabay din silang nasuspended. Nadine, please. Awat ni Bettina sa akin pero pinanlakihan ko siya ng mata. Binalik ko tingin ko kay Tina na halatang kinakabahan na pero nakita na tong nakasunod si Bettina sa akin biglang nag-ibang itsura niya. Anong hugot ng babaeng to? Di hamak na mas maganda naman ang kaibigan ko sa kanya. Sa totoo lang. Oo ngayon, namumutla ka. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Maldita kong tanong sa kanya. Nakataas pang isa kong kilay at nakakrus yung dalawang kamay ko sa aking dibdib. Why don't you ask your friend Nadine? Sagot niya sa akin trying to pretend that she's not affected pero halata namang nanginginig. Kalma girl, ako lang to. Baka may hika dyan sa palda mo. Hoy, wag mo akong nadin-nadinin ha. Hindi tayo close. Sigaw ko sa kanya at nagtawanan yung mga estudyante. Feeling close ang bruha? Juicy ako sa friends girl, wag ka. Ano problema mo Nadine? Palaban itong sagot. Ay, matapang. Kanina wala akong problema pero pagkatapos mong sakta ng kaibigan ko, nagkaroon ako bigla. Nilipat niya tingin niya kay Bettina at nakakalokong ngumisi. So, nagsumbong na pala sa'yo silang payatot? Tumawa pa ito pagkatapos laitin si Bettina. Lampa na nga, sumbongera pa. Nagpuntingan tenga ko sa sinabi niya lalo nang narinig kong humikbi na naman si Bettina. May kunwaring pumito sa kabiglang sumigaw. Prrrt! 1 point Tina! Hoy, hindi hamak naman mas maganda kaibigan ko sa'yo no? She's slim but sexy. Hindi ka tulad ng bansot na nga hindi pa maganda. Ano pinagmamalaki mo? Yung namumutla mong balat? Wow, feeling mo siguro si Snow White ka, no? Hoy, sinasabi ko sa'yo. Hindi ka kagandahan, girl. Mas mukha kang si Evil Queen. Yun, no? 1 point na din. Muling sigaw nung kanina. Nalilisik ang mga matang tumingin. Akala niya siguro matatakot niya ako sa ganun. Para sabihin ko sa'yo, girl, mas masaklap ang ginawa ng bruhildang si Wilma sa akin. Lalong lumakas ang tawanan sa loob ng gym. Yung iba pumapalakpak pa. Lumapit ako sa kanya saka tinuro ko yung buhok niya. Tinuro ko lang dahil baka makuryente ako sa tigas ng buhok niya. Hindi siya gumalaw at hinayaan niya lang ako. Akala niya siguro tapos na ako ha. Wait lang girl, there's more. Kala mo kinaganda mo yung pulang buhok mo? Sinong peg mo dyan sa Ariel? Hindi bagay sa'yo maging Little Mermaid Tina. Little dugong ka mo, pwede na. Muling nagtawanan ng mga estudyante. Oops, 2 points na din. Sigaw muli ng estudyante at naghihiyawan ulit sila. Nakita ko naiiyak na siya pero matari pa rin itong nakatingin sa akin. I showed her a playful smirk.
Tameme ka? Alam ko susugod na siya dahil nakakuyom ng kamao niya kaya hinanda ko ng aking sarili. Alam mo ikaw, sumusobra ka na. Akmang sasabunutan niya ako pero hindi pa man siya nakakalapit sa akin. May pumito na. Oops, paano yan? Hindi ka nakabawi. 2-1 daw ang points, hindi ba? Talo ka girl. Panginis ko sa kanya. Ano problema dito Masada Sanchez? Tanong ni Manong guard sa amin pero kaibigan ko tong si Manong eh. Binibigyan ko to minsan ng merienda sa tuwing napapadaan ako sa pwesto niya. Ay, wala po Manong. Nagpapractice kami ng rap battle nitong si Dugo. Ay, Tina pala. Sabay tapi ko sa balikat ni Tina. Anong gusto mo? Magmamarch siya sa graduation o hindi? Umayos ka. Bulong ko sa kanya. Ay, opo kuya. Wala po kami problema ni Masada. Pagsakay nito sa akin. O siya, sige siguraduhin niyo lang Malapit ang graduation niyo. Huwag na kayo mag-away-away. Malapad akong ngumiti sa kanya sabay saludo pa. Narinig ko pang nagtawanan ng mga estudyante sa kalokohan ko. Agad din naman kaming iniwan ni Manong at bumalik na sa pwesto niya. Nang malayo na si Manong, pasimple kong tinulak si Tina at tila nabigla pa to. Hoy, amnesia ka girl. Ano akala mo? Bati na tayo? Ba't na din? Protesta niya. Huwag kang FC Mag-sorry ka kay Bettina. Wala na itong nagawa kung hindi ang sundin ang sinabi ko sa kanya. Humingi siya ng tawad kay Bettina. At agad din naman tinanggap ng kaibigan ko. Akala ko pa magmamatigas si Tina. Mabuti to slight lang palang pagkamaldita nito. Ayos na din yun at least sa huling mga araw namin sa high school. Nabawasan ng mga kaaway ko. I just hope that college life will be different dahil kung hindi, baka araw-araw mapatawag si Kuya Conrad at Kuya Roland or worst, baka ipatapon pa nila ako sa States. Wag naman sana. What is it this time na din? Kapag ganito ang tono na pagtatanong ni Kuya Conrad, alam kong alam na niyang nangyari sa school kanina. Paano niya kayo nalamang nakipag-away na naman ako? Kuya, I acted hurt. Ako na nga yung inaway pero ako pang pinapagalitan mo. I know you princess. Wala talaga akong lusot dito kay Kuya Conrad. Mas okay pa si Kuya Roland. Sinasabayan yung mga trip ko. Paano naman kasi? Sino bang hindi mapapaaway kung yung tinuring mong best friend sa loob ng ilang taon ay tatraydorin ka? We found out that Kuya's girlfriend Chona cheated on him at ang masaklap pa best friend niya pang si Wally. Wally gago. Kala niya siguro kinagwapan niya kung susulutin niya yung girlfriend ni Kuya Roland. At ito namang si Malanding Chona. Akala niya din siguro na ikinaganda niya yung pag-cheat niya sa kuya ko. Hindi hamak mas gwapong Kuya Roland ko kesa kay Wally taba no? Kala niya nakalimutan ko ng ang taba-taba niya dati nung maliit pa siya. Iyakin pa. Pasalamat nga siya kinaibigan pa siya ni Kuya Roland eh. It's not my fault kuya. Ginanti ko lang si Kuya Roland dun sa malanding ex-girlfriend niya. Nakabusangot kong depensa sa sarili ko kay Kuya Conrad. But still, it's not good baby. You're a lady now. You should act like one. Malumaning nitong sabi. Kuya, walang lady-lady kapag ako nainis. Kulang pa nga yung ginawa ko sa babaeng yun eh. Sinayang niya lang yung pagkakaibigan namin. Sinayang niya lang yung love ni Kuya Roland sa kanya. Tingnan mo kapag nakita ko ulit ang babaeng yun, hindi lang sa bunot ang aabutin sa akin. Kakalbuhin ko pa siya. Princess, pagalit ni Kuya sa akin. It's not good to think like that. Babae ka pa naman. Basogalero ka. Sino nagturo sa'yo? Walang nagturo sa akin kuya. Ako lang to. Ayaw ko na maging mabait, sabi ni Nadine sa kapatid. Nadine's POV. Until now, hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa sa akin ni Wilma at ng mga kaibigan niya. Mabuti't hindi kami sa isang university na punta. Kung hindi, tsak na riot kami kapag nagpang-abot kaming dalawa. Dumagdag pa itong si Chona. Bruhang babaeng yun. May araw din siya sa akin. Kahit anong pagmamakaawa niya na balikan siya ni kuya, ako mismo ang tututol sa kanila. Sinayang niya lang ang kuya ko, kaya sorry na lang sa kanya. It's true, she wasted kuya's love. Minsan nagsiselos na nga ako sa kanya kasi feeling ko mas mahal siya ni Kuya Roland kaysa sa akin pero iniintindi ko na lang pero ganito lang palang igaganti niya. Spoiled pa siya kay kuya. Kahit may kaya naman sila kung ano nung pinapabili niya kay kuya. Bili mo ko nun, bili mo ko nito. Kainis, mabuti na rin siguro yung naghiwalay sila ni kuya. My brother don't deserve that kind of girl. At saka hindi naman masyadong kagandahan si Chona. Kalahati nga lang yung ganda niya sa ganda ko. Kaloka? My college life is boring but I have to finish my course or else nga ako. Ayaw ko namang habang buhay lang akong aasa sa allowance ko mula sa mga magulang ko. Though my parents are good provider, gusto ko rin magkaroon ng perang pinaghirapan ko. My brothers are all professional.
CEO si Kuya Conrad while Kuya Roland is an architect. Kung hindi ako magtatapos, beauty lang ang may pagmamalaki ko. Nakakahiya naman sa magiging asawa ko kung palamunin niya lang ako. Pero bakit ko ba iniisip ang magiging asawa ko? Ni hanggang ngayon, wala pa nga akong boyfriend. Walang pumapasa sa taste ko, lahat easy to get. Ngitian ko lang bumibigay kaagad. Ayaw ko sa ganun, gusto ko yung may challenge. At saka dudugyot ng mga boys sa university namin, ang yayabang pa. Kung makaasta, akala mo ko sinong anak ni Poncio Pilato. Buti sana ko sariling pera, mga asa din sa magulang. Wala na nga siguro ako mahanap na matino sa panahon na ngayon. Yung kasing responsable ng mga kapatid ko. Pero sila kuya, mabait din kaya sa girlfriends nila. Magiging good husband din kaya mga ito in the future, gaya ni dad. Kasi si dad, the best sunod lahat ng gusto ni mom, Mr. Understanding of all time, ang tawag ni mom sa kanya. Saka si dad, sobrang cool niya. Gusto ko yung katulad ni dad na mahal si mom kahit may edad na sila. Yun bang tipong si mom lang ang pinakamaganda sa lahat? Sa bagay, mom's the epitome of beauty. Talagang mapapalingon ka sa isang Elis Masada. School, shopping, gala with Bettina ang naging routine ko hanggang sa graduate kami. Pero nung huling taon ko nag-try ako mag-modeling. I didn't like it at first kasi nakaka-drain ng energy. Pero nung sumahod na ako, doon ko na nagustuhan. Nakakapagod, though worth it naman. Malaki ang naging sahod ko saka nakikilala na ako ng mga tao. Kaliwat kanan ang naging bookings ko. May mga international na din. Pero yung international hindi ko pa tinatanggap. Hanggat hindi ko pa natatapos ang pag-aaral ko, mabuti na yung may natapos ako para kapag naisipan kong huminto sa pagmamodelo, may mapapasukan pa akong trabaho. Ayaw ko namang magtrabaho lang sa kumpanya namin kahit wala akong alam no. Baka ako pa maging dahilan na ikakalugi ng negosyong inaalagaan ng mga magulang at kapatid ko ng ilang taon. Speaking of kapatid, si Kuya Roland may bago na atang girlfriend, blooming ang love life ni Kuya, saka galante. Always good mood at may dagdag pang allowance ko sa kanya. Huwag ko lang daw sabihin kay Kuya Conrad na dinadagdagan niya. Sekreto lang daw namin kasi baka pati siya mapapagalitan ni Kuya. Mabuti nga't nakakapag-move on kaagad siya kay Katichona na hanggang ngayon ay naghahabol pa rin sa kanya. Wala ako masyadong alam kay Kuya Conrad. He's so secretive. Ang alam ko lang, may aso nakabuntot sa kanya ngayon, yung anak ng investor namin na taga Cebu. Diyan ang pangalan. FC pa sa akin ang babae. Kala niya naman bet ko siya para kay Kuya. Mas bet ko pa nga yung trainee nilang naging secretary niya Tinig kong pinagkakwentuhan nila, Ethan yung babae kasi hindi lang daw maganda, mabait at matalino pa. Aspiring for Latin honor daw, kaya hanga pati ibang kasamahan nila sa trabaho. Type ata ng kaibigan ni Kuya yung secretary niya. Iba kasi kung makabida, tungkol dun sa babae Babe, wala kang shoot ngayon? Samahan mo ako mag-shopping. Heto na naman si Bettina, nanggugulo na naman sa akin. Siguro wala itong magawa at ako na naman ang pinagkakaabalahan ngayon. Sa bagay, wala din man akong shoot ngayon, tapos na kahapon pa. Tumawag ito sa akin kanina, talatang may pinagdadaanan, kaya pinagbigyan ko na. Bakit ako? Nasaan ang boyfriend mo? Break na kami, babe. Malungkot nitong sabi. Nahuli ko may ibang kachat ang gago, may palabyo-labyo pang gago. Labyuhin niya mukha niya kamo. Ewan ko pa dito kay Bettina, ang daling makahanap ng boyfriend, pero puro naman yung mga choices. Hindi na nga kagwapuhan, mga manluloko pa. Imbis na maawa ko sa kanya, mas naiinis patuloy ako. Para kasi itong nakikipagkarera, kung magpalit ng boyfriend. Hindi man lang kinikilatis bago sagutin. Hindi naman siya ganito dati, bigla na lang nagbago nung naghiwalay sila ng first boyfriend niya. Pumayag akong sumama sa kanyang mag-shopping, wala din mo kasi akong gagawin sa bahay ngayon. Nagpasalon muna kami kasi gusto ni Bettina. Wala ako sa mood. Salungitin ito ngayon kasi nga broken hearted. Kaya pinagtsatsagaan ko na lang yung mga trip niya. After sa salon, kumain muna kami kasi nagutom na ako. Pagkatapos diretso na kami nag-shopping ng bag at sandals na gusto niya. I didn't buy anything. Sinamahan ko lang siya. Sa dami ng mga bags at shoes ko, hindi ko pa to nagamit lahat. Yung ibang galing sa mga sponsors ko, nasa box pa. Bakit hindi ko naisipan kaninang bigyan na lang si Bettina noon? Magkasing laki lang naman atang paan namin. At saka hindi na to masyadong slim ngayon, gaya nung high school kami. Pero hayaan na lang, andito na kami. So go Bettina, mag-shopping ka na.
Ubusin mong allowance na bigay ng daddy mo sa'yo. After sa mall, dumiretso na ako ng uwi sa mansion. I'm so tired following Bettina. Kung hindi lang talaga broken hearted ang babaeng yun, kanina ko pa to iniwan. Nasa labas pa lang ako ng mansyon, napansin ko may 4 na magagarang sasakyan ang nakapark. May pa-contest ba dito kung sinong mas bonggang sasakyan? Sinong may bisita? Si Kuya Roland ba o Kuya Conrad? Manong, kaninong mga sasakyan po to? Turo ko sa pulang Ferrari at saka sa katabi nitong Audi. Sa mga kaibigan po ni Boss Conrad, ma'am. Oh, so Kuya's friends are here? Yes ma'am, nasa may pool area po sila nag-iinuman. Sabi nga pala ni sir, dito kayo sa kabila dumaan. Natatawang dugtong ni Manong and I knew it already. Ayaw ni Kuya na makita ko ng mga kaibigan niya. He's always like that. Kulang na lang itago niya ako at ayaw palabasin sa room ko sa tuwing nanditong kaibigan niya. Naiiling akong tumalikod kay Manong at saka dumaan sa kabilang bahagi ng mansyon na hindi ako makikita sa may pool area. As if naman magkaka-interes ako sa kanila, no? Ayaw ko sa mga oldies, gusto ko yung ka-age ko lang kapag nagka-boyfriend na ako. Less complicated kung kaedad ko kasi the same yung wavelength namin, unlike yung old sa akin baka gawin pa akong baby. I don't want someone who's controlling. Ayaw ko sa sobrang stricto, ayaw ko sa bugnutin na halos pasan ng buong mundo. In fact, may checklist na ako para sa future boyfriend ko. Di ba ang choosy ko? So lulubos-lubusin ko na lang. Papakit na ako sa hagdan na may tumawag sa akin. Baby girl, how's school? I want to roll my eyes on him. Kahit hindi ko pa man ito lingunin, kilala ko na siya. He's William, the most annoying of all. Ang kulit nito at sobrang daldal pa. Ito yung pinakasip-sip kay mom sa lahat ng friends ni Kuya. 3 lang naman silang makukulit ni Ethan at Simon. The rest, I don't know. Silang 3 lang ang kilala ko kasi sila ang maiingay. I never call them Kuya kasi palagi nila akong iniinis. Feeling ata nila natutuwa ako sa tuwing kinukulit nila ako. They always treat me like a kid. Pero ang totoo, mas isip bata pa sila. Real talk lang. I don't bond with them kasi nga stricto si Kuya pero F silang talaga ang sangto. Hey, is that how you greet me? Sumbong kita kay Tita Ilis, tinatarayan mo na naman ako. Dagdag nito na makita niyang nagpatuloy ako sa pag-akyat. See, hindi lang sip-sip, sumbongero pa. I glared at him pero walang effect sa kanya. Tumawa pa ito ng malakas na lalong kinakainis ko sa kanya. What's funny? Matari kong tanong sa kanya. Nakataas pang isang kilay ko talagang pinakita ko sa kanyang pagkainis ko. Oops, your words, princess. Sumbong kita kay Kuya Conrad mo. Gusto mo bawas allowance? Alam na alam talaga nito kung paano ko inisin ha. Sarap hambulusin ng dala kong bagang pagmumukha niya. I rolled my eyes on him and quickly turned my back. Mabilis akong umakyat ng hagdan at iniwan siyang parang baliw na tumatawang mag-isa. Paano ba naging kaibigan ni Kuya isang to? He's so loud and annoying. I don't know how my brother managed to stand in their presence. Paano pa kaya ako magsasabay-sabay silang 3 nila Ethan at Simon? Disaster for sure. I stayed the whole time in my room. Napagod ako sa gala namin ni Bettina kaya nagpaakit na lang din ako ng pagkain sa silid ko. At saka kapag bumaba ako, baka hindi lang si William ang makita ko. Ilang movies na din na natapos ko. Hindi pa rin umuungi yung mga kaibigan ni Kuya. It's late at gusto ko nang matulog pero hindi ako makakatulog sa sobrang ingay. Nasa tapat ng room kong pool area kaya dinig ko ditong tawanan nila. Hindi na ako nakatiis, binuksan kong sliding door sa terrace at sumilip ako sa kanila. Kaya palang iingay, nagbabarbecue atang mga to. Napalingon sa gawi ko si Kuya Conrad at sinanyasan niya akong pumasok. Nandun din pala si Kuya Roland. Kung si Kuya Conrad pinapapasok ako, si Kuya Roland naman pinapababa ako. Ano ba talaga? Baby girl, come, ani ni William. Lahat tuloy sila napalingon sa gawi ko maliban sa isang nakatalikod at hindi man lang ata gumalaw. Barbecue gusto mo? Dagdag niya pa. I rolled my eyes on him. Feeling close talagang kumag na to. I want peace. You're too loud. Sagot ko tumalikod na sa kanila. One more pose na din. I lift my chin, mouth half open, look sideways, brows half raised, eyes are fierce and look at the camera seductively. This is my last photo shoot for today. I look like a hot goddess in my blood red string bikini for the lingerie brand I'm endorsing. Good job na din. Doon pa ako nakahinga nang maayos pagkatapos ko marinig ang sigaw ng official photographer na kaibigan ko din.
After ilang shots, natapos ko din lahat ng shots na kailangan niya. Many people think that modeling is an easy job, where in fact it's one of the toughest. I have to maintain my diet. I have to limit my food intake. At halos hindi ako kumakain. I have to exercise regularly at ang dami pang bawal. That's my routine for years now. Madalas kasi sunod-sunod ang pictorials ko, lalo na kapag madaming nabook na project si Fiona. That's why I have to maintain my figure. After graduation, I flew to Paris to fulfill my dreams. I landed on a big company and was invited to other different countries for photo shoots and shows. Ilang bansa na rin na napuntahan ko pero bumabalik ako dito sa Paris dahil itong pinakagusto ko. And itong ang huling buwan, ditong last fashion show naman, kaya hindi na ako umalis dito. My name became well known in modeling industry. My connections became bigger. Madami na din ako nakikilala pero mabilang lang ang matatawag kung tunay na kanila. Some were just casual acquaintance and most were just faking. I'm famous. I have my own money, but still I can find in my heart the satisfaction. There is something that is missing that I can't figure out. I don't see the purpose why I'm doing all these things. I felt bored. I don't have the excitement anymore. It's just a normal thing for me. Walang thrill, walang buhay. Maybe I just miss my family back home. Kaya ganitong nararamdaman ko ngayon. It's been years that I'm away from them. We see each other's only if my schedule permits. I managed to have my own saving pero hindi pa rin buong kasiyahan ko. There's really something wrong with me. I talked to my manager, Fiona, about my bookings and schedules if he can give me free time. I want to go home and see my family or maybe I will retire in this job. Fiona is a gay. He's my manager at the same time my friend. He makes my life easier. Nasa sobrang relax ko sa kanya nawalan ako ng gana. I'm not happy anymore. It's like I'm just doing this dahil nakasanayan ko na. It's like a routine and I don't feel the fun anymore. Siguro sapat na naman yung naipon ko sa loob ng 4 na taon. Maybe I can start my own business now or kung hindi naman, I will just ask Fiona to give me some break. Maybe that's what I need to figure out kung ano ba talagang gusto kong gawin, kung ano ba talagang gusto kong mangyari sa buhay ko. Are you sure with your decision, love? Fiona hugged me as soon as he handed me my bag. Today is my scheduled flight to Philippines. I smiled at him. I will miss this guy. He may look so masculine from the outside, but I know how soft he is from the inside. This guy has the kindest heart. Yeah, babe, I need this. I badly needed this. Sagot ko bago siya yakapin. Walang nakakaalam sa pamilya kung uuwi ako. Gusto ko silang sorpresahin. Call me if you change your mind, okay? I'll be more than happy to see you coming back here. Sabi niya bago ko pinakawalan. I saw how he blinked his eyes to stop his tears and I'm so touched. You can come with me, babe. Biro ko para gumanang mood. We'll find boys there. Maybe your destiny is there waiting for you. What do you think? Sabi ko't kinindatan siya. You're crazy. Natatawang pinitik nitong noo ko. Niyakap ko ulit si Fiona bago ko tumalikod para maghintay ng flight ko. Nakita ko kung paano nagbasa-basa ang mga mata niya at halos umiyak ako sa harap niya. Inaamin ko na mamimiss ko siya. Ang mga co-model ko at lahat ng mga taong nakatrabaho ko dito sa Paris. Itong aking pangalawang tahanan. Natuto akong mamuhay ng mag-isa dito. Tinuro sa akin ng Paris ang aralin sa buhay ng aking pahalagahan sa natitirang bahagi ng aking buhay. Sinuot kong shades ko at dumiretso sa paghahanap ng upuan kung saan ako makakapagpahinga habang naghihintay ng flight ko. I saw one vacant seat at the corner. Next seat is a guy wearing a white inner shirt with a dark jacket paired with maong pants and the boots. In fairness, ang gwapo ng lalaking yun. Makakapasa siya bilang model habang nakaupo lang. May napansin akong ilang girls na nakaupo sa tabi niya na halatang nanligaw pero walang pakialam yung mga lalaki. Hindi ko alam kung saan siya nakatingin cause he's also wearing his shades and cap on his head. I walked straight to his direction without minding the stares I got from the ladies. Pakialam ko ba kung bet nila lalaking yan? Ang arte kung gusto nila idilapitan nila? I took the seat beside him and rested my back comfortably. I even put on my AirPods para walang disturbo. Hindi man lang ito gumalaw nung umupo ako sa tabi niya. Para lang itong poste na walang pakialam sa taong nakapalibot sa kanya. Pero mabuti na rin yon dahil ayoko namang dinidisturbo ako. Mabuti nga't walang nakakilala sa akin. Thanks to the cup and the shades na pinasuot ni Fiona sa akin dahil siguro kung wala to kanina pa ako pinagkakaguluhan dito.
Hindi ko nga alam kung may iniwan bang bodyguards si Fiona para bantayan ako para bago makasakay. I'm sitting comfortably but I can't concentrate on the music I was listening cause this guy's scent is invading my nostrils. His manly perfume smells so good. Para tong nangaakit. I'm used to different kinds of scents from my co-models o kahit sa dalawa kong kapatid na lalaki but this one is different. Parang may kakaiba sa pabangong humalo sa amoy ng katawan niya. I flinch on the thought. It's my first time to feel something like this towards someone opposite. It's so awkward. Though madaming naliligaw at nagpapahaging sa akin pero kakaibang dating nitong lalaking katabi ko. I can't believe I'm having this feeling towards a stranger. Agad ko tong binura sa aking isipan. It's scary. Paano kung masamang tao tong katabi ko? That thought alone creep me out. Good thing, hindi pa din nagtagal at tinawag na kami para mag-board sa eroplano. Early morning arrival ang pinili ko para walang masyadong media sa airport ang sasalubong sa akin. Fiona arranged a van to send me home since I told him that I want to surprise my family for my homecoming. No one knows from them that I'll be there. This morning, I'll surprise them for breakfast. After 14 hours sitting in the plane, I arrive at the airport safe. Bago pa man ako nakalabas ng airport, tinawagan ko na si Fiona na naghihintay ng van na susundo sa akin sa labas. Before I could get off the plane, I saw that guy in the airport again. He's seated next to me but is not facing my direction. Nakatalikod to sa akin but his build is familiar. I think I saw it somewhere pero agad ko din namang binura sa aking isipan. Sa dami ng taong aking nakakasalamuha, hindi talaga maiwasan may magkakapareha. I'm just overthinking. I fix my cup, my shades and I even wear a mask to hide my identity bago ako bumaba. Maayos ako nakikisabay sa ibang pasahero until I reach the exit. I noticed some press are waiting and thought they won't recognize me but I was wrong. Miss Masada, welcome back. How's your life in Paris? Totoo bang hihinto ka na sa pagmamodalo? Miss Nadine, are you staying for good? Is it true that Conrad Masada's getting married kaya ka umuwi? I didn't answer to any of their questions. Diretso lang ako naglakad papasok sa van na naghihintay sa akin. Mabuti na lang at may inarrange na bodyguard si Fiona sa akin kaya walang nakalapit sa kanila. Even the airport security assisted me to get to my van safely. Hindi ko na tuloy alam kung masusurprise ko pa bang mga magulang ko ngayon. Baka kasi naka-live yung ibang press at nakita na ako ng mga tao sa bahay. Akala ko nga kung may surprise sa kanila pero parang ako atang na-surprise doon sa tanong ng reporter kanina. How come I didn't know that my brother's getting married? Does it mean nalaman na ni Kuya Conrad ang tuko sa kambal niya? If that's the case, then patay si Kuya Roland nito. Kawawa naman na super kuya ko, wala nang jowa, mabubugbog pa ni Kuya Sungit. Paano naman kasi ilang beses ko na siyang sinabihan na huwag nang ilihim kay Kuya Conrad. Ang tungkol sa kambal ayaw niya talagang makinig sa akin. Kahit ako nga nagulat nung tinawag niya sa akin nang malaman niya may anak na pala si Kuya. And what's more interesting is that Kuya Conrad has twins, a boy and a girl. Mom and Dad already met the kids in person. Ako lang hindi dahil nga sa trabaho ko pero nakita ko naman sila sa pictures. They're both look alike of Kuya Conrad, especially the boy. Mini Kuya. They both have gray eyes na sa isang tingin pa lang alam mo ng Masada. I was even surprised ng sekretary niya palang ina ng mga bata. Akala ko kasi noon si Ita na may gusto doon. Iba kasi kung makabida tukol doon sa babae but I liked the lady even before I knew that she's the mother of the twins. Feeling ko magkakasundo kaming dalawa. I just came on time, Dad, Ma'am, and my brothers are in the dining. Are happily eating their breakfast. Nagtatawanan pang dalawang kuya ko pero napansin kong may pasa sa kalawang pisngi si Kuya Roland. Good morning everyone! I exclaimed happily and all of them shifted their gaze at me. Muntik pang mabilaukan si Kuya Roland dahil saktong pagsubo niya na sumigaw ako. Agad na tumayo si Mommy para salubungin ako at ganun din si Dad at ang dalawa kong kapatid. Mom is even crying at halos ayaw niya akong bitawan para din mayakap ng mga kapatid ko kaya walang magawang mga ito kundi makipag-group hug na lang. Welcome home baby! Ani ni Mom and Dad. Pinunasan pa ni Dad ang luha sa mukha ni Mom at masuyo nitong hinagkan sa ulo. How sweet, my dad is really the best. He never failed to express how he loved Mom so much. We're happy to see you, Princess. Si Kuya Conrad na halatang maaliwalas ang pagmumukha ngayon. Siguro alam na talaga nitong tungkol sa kambal niya. Come to your favorite and super kuya baby. Nakangiting saad ni Kuya Roland pero napawing ngiti nito ng pinisil kong pasa sa mukha niya pagkatapos ko siyang yakapin. Pero kahit may pasa ang kuya ko hindi pa rin nabawasan ang kagapuhan nito.
He's my bias kasi palihim niyang hinuhulugan ng account ko nung nagsisimula pa lang ako sa Paris. Kaya nga madalas ko sabihin favorite ko siya. Mahal ko din naman si Kuya Conrad, mas close lang ako kay Kuya Roland. Where did you get this? Tanong ko sabay turo sa pasa niya. He didn't answer but he threw a sharp glare at Kuya Conrad at parang may idea na kung anong nangyari. Never mind, princess. Di nakabawas sa kapugian ko. Ani at muli ako niyakap. Ito yung hinahanap kong yakap ng mga taong nagmamahal sa akin. Sa wakas nakauwi na rin ako kung saan naroon ang mga taong nagmamahal sa akin. Now I can say that I'm home. I am home with my loved ones, at home with my family. I stayed in my room the whole day. Pagod na pagod ako sa biyahe kahit na buong oras na biyahe natutulog lang naman. Nagkataon namang may importanteng meeting ang mga magulang ko pati na sina kuya, kaya dito lang ako sa mansion buong araw. I slept the whole day and woke up early the next day because my beaches friend Bettina is so early to disturb me. Kanina pa ito tumatawag sa akin kaya wala akong choice kung hindi sagutin to. I miss you, babe! Nagtitiling bunga dito sa kabilang linya. Nilayo ko pang phone sa tenga ko sa lakas ng pagkakatili niya. As if naman, hindi kami nagkita sa Paris last month. Iba din kasi ang trip ng babaeng to. Kahit pa madalas kami magkita, palaging to sinasabi sa akin na wala na akong panahon sa kanya. Ang drama pa. Dinaig pang jowa ko umasta. She still hasn't changed. Siya pa rin na makulit ngunit mabait kong kaibigan mula high school. Siguro kung may nagbago man sa kanya yung pagiging playgirl niya, not in bad way though for me, dahil hindi niya naman pinagsasabay-sabay. Let's just say na madali lang talaga makapag-move on ang kaibigan ko sa mga failed relationships niya kaya agad ang kakahanap ng bagong kapalit. But it's really fine with me. Agree naman ako sa kanya, life is short to dwell on negative things. Yan ang motto niya kaya no wonder na masiyahin talaga si Bettina. Why are you disturbing me this early, Bettina? She acted hurt at kunwaring nagtatampo pa, but I know better. Strategy niya lang yan para talagang sisiputin ko siya mamaya. It's bad, Nadine. Remind lang kita ha, mamaya. See, I'm right. Tumawag lang to para i-remind ako magkikita kami mamaya sa bar. Ilang araw na rin akong kinukulit nito. Didn't I tell you yes already? Hindi ka din makulit no? Natatawa kong sagot sa kanya. Ilan pang kamutahan at konting kwentuhan bago ako nagpaalam. Sige na, bye na. Magkikita pa naman tayo mamaya. Make sure to meet me there, babe. Dahil kung hindi susugurin talaga kita dyan sa mansyon nyo. Pantapa ni Bettina sa akin bago binaba ang tawag. Nadine's POV. Dahil wala akong magawa buong araw, naisipan ko mag-declutter ng mga gamit ko. I need to let go of the things na hindi ko na kailangan. Sayang naman kung nakatambay lang dito sa closet ko. I will give this to our kasambahay o kung sino man ang may gusto sa mga gamit ko. Madami-dami na din ang nailabas kong mga gamit at malapit ko nang matapos ang paglilinis sa closet ko nang mapansin ko ang Christian Dior na panyong panlalaki. If I'm not mistaken, ito yung naiwang panyo na binigay ng nurse sa akin nung binuli ako ni na Wilma. Tinago ko pala to dito sa drawer ko. Nakalimutan ko na. Siguro yung lalaki nagdala sa akin na may-ari ng hanky. May initials ito sa gilid, ZMS, kagaya ng font ng brand. Sosyalin pala yung mayabang na yun, naka-personalize ang panyo. Itatapon ko na sana pero naisipan kong ibalik na lang. Maybe someday our paths will cross again. Malay natin, isasauli ko ito sa kanya. It must be special for him dahil may initials niya. Pasalamat ko na rin dahil hindi ako nakapagpasalamat sa kanya kahit pa sinabihan niya akong mabigat. Until now, natatawa pa rin ako sa tuwing naalala ko yung reklamo niya habang karga-karga ako. Talagang nagawa niyang pansinin ang weight ko kahit nawala na ako ng malay sa mga braso niya. Kaloka din si kuyang mayabang. Akala niya siguro nag-iinarte lang ako nun. I look at the hanky in my hand and smiled. Thanks to your owner. I'll return you to him soon. Princess, this is Zusa Maniego, your personal bodyguard, Dad said. Halos mabingi ako pagkatapos kong marinig ang sinabi ni Daddy. What the heck? Magiging bodyguard kong hambog na yan? It can't be. Dad, no way, I said and glared at the man who's just standing like a post and giving me a cold stare. He's really good at acting. Akala mo kung sino mabait sa harap ng magulang at mga kapatid ko. Yes way, princess.
Natatawang sagot ni Dad sa akin at alam kong kapag ganito si Daddy is not taking my whims seriously. No need, Daddy. I can protect myself. I don't need. I try to defend myself but to no avail. Decided na si Dad at pati mga kapatid ko. Please, don't argue, baby. It's for your own good, and beside, Luz is your brother's friend. He's a retired army and I trust him. He's a good baby. He can protect you. Saka mabait na bata to. Wow. Just wow. I almost choke on what he said. Mabait? Yang hambog na yan? Mabait? Hindi mo na nga namang ginawa niyan sa akin, Dad. Pati ba naman ikaw, paniwalang paniwala sa kanya? I can't believe this. I hate this. Magtulkot padabog na umalis sa harapan ni Daddy at Kuya. Wala akong pakialam kung anong iisipin niya. Brat na kung brat, I don't care. And what? He's my brother's friend? How come? I never saw him even once. And if ever kaibigan siya ni Kuya, parehas lang silang lahat ng ibang mga kaibigan nito. Mga annoying. Mga isip bata. I already wish that our paths won't cross again after that bar incident. Hanggang ngayon, naiinis pa rin ako sa kanya. Actually, hindi lang sa kanya, pati na rin kay Bettina. Every time naalala ko yun. If not because of that dare, hindi kami magkakalapit ng lalaking yun. First time in my whole life na nireject ako. Ang kapal na mukha niya. Not my type, not interested ha. Ang kapal mo. Bakit ka pa nagpakita sa akin? Leche ka. Gusto kong ibalibag lahat ng gamit ko dito sa kwarto. Sa sobrang inis. Sa dinami-dami ng bodyguards na pwedeng magbantay sa akin. Bakit pang mayabang na yun? Kakausapin ko si Kuya Roland mamaya. Gusto kong palitan ng lalaking yun. I can't stand seeing his arrogant face. Feeling gwapo. Ano naman kung gwapo siya? Mas marami pang gwapo sa kanya na nagkakandara pa sa akin. That jerk! Ano akala niya sa sarili niya? Anong... Ma'am Nadine, dumating na po si Ma'am Bettina. Tawag ng kasambahay sa akin. Here comes the salarin. Si Bettina at ang lecheng pader-der na yan ang dahilan kaya ako nagkakaganito ngayon. Ma'am, muling tawag sa akin. Let her come here in my room, I shouted. I'm not in the mood to talk to anyone right now, pero hindi ko rin maatim na pauwiin si Bettina. Anong drama niya? Dati dumidiretso lang naman ito dito sa kwarto. Bakit ngayon kailangan ko pang bumaba? Wala akong balak lumabas sa silid. I don't want to see that guy face dito sa mansyon. Ang aga-aga pa nasira ng mood ko. I waited for more than 5 minutes pero hindi pa rin to umaakyat. Saan na naman kaya napunta ang babaeng yun? Bumaba ako sa kama dahil wala akong choice. Kailangan ko siyang salubungin at baka sa ibang room pumasok ang gaga. I'm about to open the door pero muntik pa ako mawala ng balanse na sinalubong ako ng tili at yakap ni Bettina. Nadine! Bettina exclaimed as soon as she entered my room. Babe, I saw him. I saw the guy from the bar. Yung last time na dinner kita. Remember? He's downstairs, babe. Niyugib niya pambalikat ko na tila hindi makapaniwala sa nakita niya. So ano naman ngayon? Baka tatamukhang masaya pa si Bettina na nakitang lalaking yun. Nakalimutan niya na bang kinuwento ko sa kanya paano ako nilait na lalaking yun? He is so handsome, babe. Mas gwapo pala siya sa umaga. At ang boses, girl. Ang lamig ng boses niya. Parang nakakaakit na nakaka-excite. My gosh, mapapaspunk mi daddy ka sa kanya, girl. Do you know him? Bakit nandito siya sa bahay niyo? Bettina, have you forgotten what the jerk did to me last time? Nainis kong tanong sa kanya. Ano, porket gwapo, gano'n na lang yon. Kalimutan na lang ang pang-iinsulto niya sa akin? Kaibigan ko ba talagang babaeng to? Bakit bigla ata nagka-amnesia? Dati, galit na galit pa siya nung kinuwento kong nangyari sa bar. Pero bakit biglang nagbago atang ihip ng hangin? Nako friend, don't tell me hindi ka pa rin nakaka-move on hanggang ngayon. Baka naman kasi wala sa mood si Kuyang Pogi that night. Kaya dead mo ang beauty mo. Does it give him the right to insult me then? Nairita kong tanong sa kanya. Bakit ba feeling ko kinakampihan ni Bettina ang lalaking yun? Do you like him? Of course not. I'm fine with Jo Marie for now, but I like him for you. Kinikilig pang sabi ni Bettina.
Halos malaki ang mga mata ko sa sinabi ni Bettina. What the? Bettina, are you kidding me? Easy, easy. Eto naman, hindi na mabiro. She burst out laughing na parang katawa-tawa talaga ang sinabi niya. It's not funny, you know. At saka ba't ang tagal mo umakyat? Don't tell me, nakipag-usap ka pa sa kanya. Malditang tanong ko sa kanya pero tumawa lang ang bruha. Eto naman, nagsiselos ka agad. Hindi nga para sa akin yun, para sa'yo yun. Hindi nga ako kinausap eh. Hi lang ang sinabi girl at saka tinanguan lang ako. Suplado si kuya pero in fairness, ang gwapo. And take note, ang bango-bango niya na din. Pero hanggang doon lang yun. O ba't parang kilig na kilig ka pa? Hindi kasi siyang kinausap ko dun sa baba. Kausap ko yung kaibigan niya, si Gaden. Kung wala akong Jomari, jojowain ko yun pero dahil okay naman na kami ni Jomari ngayon, tropa na lang, totropahin ko na lang siya. Sabay kindat pa. Ikaw girl, si Spunk ni Daddy totropahin o jojowain? Kunot-no akong humarap sa kanya. Ano pinagsasabi mo Bettina? Anong trororo whatever? Lalaki pang mga mata ni Bettina nang tila hindi makapaniwala sa tanong ko. Hindi mo alam ang jojowain o totropahin girl? Shut it Bettina, this talk is nonsense. Come here, ano gusto mo? I want to finish this conversation. It's not getting anywhere. Walang kwentang kausap si Bettina. Malapit na ako sa closet ko pero hindi man lang ito sumunod. Hindi man lang ito sumagot sa akin. May kung ano-anong kinakalikot pa to sa phone niya. Bettina, come here. I called her again pero hindi niya ako pinansin. She's so unbelievable. Did she just come here to annoy me as well? Retired Major Luz Morgan Samaniego, CEO, C&M Security Agency, 30 years old, single. Girl, that guy is for you talaga. Bagay na bagay kayong dalawa. See, look, come here. Hinilan niya ako at pinakita sa akin ang phone niya. He's single and you're single. Ay, ship na yan. Hinaklit kong kamay sa pagkakahawak ni Bettina. Lalo niya pang dinagdagan ng inis ko sa lalaking yun. Shut up, Bettina. Kung yan lang din naman ang pag-uusapan natin, you better leave. Dahil naiinis na ako sa iyo. Iritadong sagot ko sa kanya. Ang bilis din ng babaeng ito makakakalap ng impormasyon. How come he knew the name of that jerk? He's not even my type at wala akong pakialam kung mabango man siya. He's still that arrogant who rub in my face that I'm not his type. Well, the feeling is mutual. Nang mapansin ni Bettina na iritado talaga ako hindi na ito nagpumilit pa. Mabuti at tumahimik din. Actually, gagala sana kami ngayon. We're planning to watch movie and shopping. Yun nga lang may nangyaring masama kay Jopay at sa kambal kaya next time na lang. So instead of going outside, I told these bitches to shop on my things. Ibibigay ko sa kanya yung mga shoes, sandals at dress na magugustuhan niya. I still have a lot of them kahit natapos ko na mag-declutter. Kesa naman matambay lang sa closet ko, ibibigay ko na lang kay Bettina. After this, pupuntahan ko si Jopay sa ospital. Kuya called to inform us na nagising na daw ito and I also wanted to see the twins. I hope hindi sila na trauma. They're so young to experience those horrible things. After makapili ni Bettina ng mga gamit, umuwi na din to. Ang dami niya nagustuhan at balak niya pang bumalik para mamili ulit. It's fine with me though. Wala naman ako ibang kaibigan maliban kay Jopay at kay Bella. So it's fine with me. If Bettina will take whatever she like. Napatigil ako sa pagpasok sa aking sasakyan na mapansin kong may nakapark sa likod nito. It's a black model as Tesla. Expensive ha? Who's the owner of this new car? Si Kuya Roland ba o si Kuya Conrad? Aalis na po kayo ma'am? Nakangiting tanong ni Manong Ben sa akin. He is our personal driver at papa ni Belle. Matagal na siya nagtatrabaho sa amin. Kaya parang anak na rin ang turing nito sa amin. Yes, Manong, will you please remove that car? Kasi hindi ako makakadaan. Magalang kong sabi dito. Nakita ko natigilan siya. Nag-aalangan pa itong humarap sa akin at napakamot pa sa ulo niya. What's wrong, Manong Ben? Ay ma'am, bilin po kasi ng daddy niyo na hindi na po kayo makakalabas kapag hindi niyo kasamang bodyguard niyo, si Sir Zeus. What?
Nalaglagan pa nga ako sa sinabi ni Manong. Did Dad really said that? Pasensya na po ma'am, yun po kasing utos ng daddy niyo. I immediately took my phone to call daddy pero hindi ito sumasagot. I tried Kuya Conrad's number pero busy to. Sinubukan ko kay Kuya Roland pero ganun din. Seryoso lahat ba sila ayaw akong sagutin? My gosh, why are they doing these things to me? Una, ayaw ko ng bodyguard but they insisted. Naman pati bang pagmamaneho ko hindi ko na rin magawa. Hindi ako pwedeng hindi pumunta ng hospital ngayon. I have to check on Jopay and the twins. This is so frustrating. Manong, where is the body? Hindi ko pa man natapos ang sasabihin ko nang bigla na lang may nag-open ng passenger seat ng Tesla. Get inside. A baritone voice stopped me at wala man lang pasintabi kung makautos sa akin. Seriously? Excuse me, who are you to talk to me like that? Matari kong baling sa kanya pero tila di naman ito apektado. Seryoso lang itong nakatingin sa akin at blanco pa rin ang ekspresyon ng kanyang muka. Gusto kong lukutin niyang pagmumukha niya. Ang yabang-yabang niya talaga kung umusta. Sino bang amo dito? Do you want to go to the hospital or not? Wika ni Zeus at pinadaan pa ng tingin ang suot kong damit. With that clothes, he smirked and raised his brow when I glared at him. What's wrong with my outfit? It's just simple. I'm wearing a high-waist skinny jeans paired with white crop top and a pair of Jerry or slingback pumps. Who are you to ask me that? I raised my voice at him but still unbothered. He even closed the door and turned his back. You! I shouted. Nakita ko pang napasinghap ang mga tauhan niya. Simpleng nagsisikuhan. Wala akong pakialam kung siyang amo nila. Napakabastos niya. Sino siya para talikuran ako? Lumingon ito sa akin pero strikto pa rin ang mukha. What? Miss Masada, if you want to go, get inside the car. But if you not, go back to your room. I don't have time to babysit you. What the heck? I can't believe this guy. You arrogant bastard. Sino bang nagsabi sa'yong bantayan mo ko ha? Ang yabang mo yun. Lumakad ako palapit sa kanya at malakas kong inampas ang kanyang dibdib. Pero hindi man lang ito nagalaw. Parang bato sa sobrang tigas ang dibdib niya at hindi man lang nito inindan lakas ng pagkakahampas ko sa kanya. Now he's towering me. Kahit pa nakahilas ako, mas matangkad pa rin ang hambog kesa sa akin. You brute! Give me my key! I'll drive alone. I don't need a bodyguard like you. I scream at his face. Napatingin na rin sa amin ang iba niyang mga tauhan. Ang iba halatang natatakot. Ang iba'y tila aliw na aliw pa habang nakatingin sa aming dalawa. No, I'm just following orders here, ma'am. He smirked and raised his brow at me. I'm your bodyguard and it's my duty to protect you. I don't need your protection. I can protect myself. Talk to your father then. Matapang din ni Zeus na sagot sa akin. I hate you, I sputtered. Don't say that yet, you might regret it, he confidently said. Now, I'm asking you again, do you still want to go, Senorita? What the, this guy is really annoying me. First day pa lang naiinis na ako sa kanya. But I don't have a choice. Gusto ko nang puntahan si Jopay at ang kambal. Your family is waiting, Madam Senorita. He said, emphasizing the last two words. Come on, don't be so stubborn. He opened the door again pero ayaw kong tumabi sa kanya. I tried to open the back door pero ayaw nito mabuksan. I am not your driver. Sit beside me, he said with finality. Wala akong ibang choice kung hindi umupo sa harapan kasamang gagong lalaking to. Kahit pa nagngingit-ngit ng kalooban ko. Ew! Inis kong singal sa kanya bago pumasok. Not so fast, brat. Don't be so excited. Dinig kong sabi ni Zeus at nagtatawanan pang mga tauhan niya. Buisit, alam na alam talaga kung paano ko inisin dahil nakita pa ng bahagyang pagangat ng labi niya nang pumasok ako sa sasakyan niya. Mayaman naman palang lalaking to, bakit pa siya pumayag na magiging bodyguard ko? I really have to talk to daddy. Ayoko sa kanya, nakakainis siya. Seatbelt, my señorita. The moment I stepped into his car, that annoying music invaded my ear. Pati ba naman na lalaking to nakikinig sa ganyang klaseng tugtog? The lyrics is so corny, like duh. I don't know if it is on his playlist or it just randomly played.
I don't believe in that. Only fools will. Alam ko ng ganyang linyahan kaya palaging nasasaktan sa Bettina dahil paniwalang-paniwala siya sa mga ganyan. I can't take it anymore. This music is so annoying. I want a quiet ride. Gusto ko ma-relax ang utak ko pero nakakainis yung tugtog niya. Turn that off, sabi ko sabay turo sa stereo niya. Ilang minuto nang nakalipas pero deadma pa rin to. I don't know if he's concentrating on the wheel or naiinis na naman to sa akin. Are you deaf? I told you, turn it off. I repeated, but the brute is unbothered. My car, my rule. He said na tila ba isa itong batas na dapat sundin. Okay, I replied and then opened the door. Pero hindi ko pa man ito mabuksan, mas mabilis ang kamay ni Zeus na pinindot ang lock nito. What are you doing, ha? Napipikong sabi ni Zeus. Kita ko pang matatalim niyang tingin sa akin. Gago ka ba? I told you to stop the music, right? But you don't want to, so I better leave this car. I shouted at him. Why are you so stubborn? Maring sabi ni Zeus at tila nawawalan na ito ng pasensya. Your car, your rule, diba? Buksan mo't bababa ako. Umiling-iling ito na tila hindi makapaniwala. Talagang tatalon ako, wala akong pakialam kung magkanda bali-bali man yung buto ko. Tingnan natin kung sino mapapagalitan ni Daddy. That's how hard-headed I am. I can't control myself lalo na kapag galit ako. Gagong to, ang yabang-yabang. Pakialam ko kung sasakyan niya to. Ako bang nag-insist na sumakay dito? I saw him tighten his grip in the steering wheel bago nagsalita. What have I gotten myself into? This is so unbelievable. Nainis ni Zeus sabi sabay off sa music. There you go. Susunod naman pala ang dami pang arte. I smirk at him. Ako pa rin ang panalo. My car, my rule ka pang nalalaman. He's gushing but it's unclear. Siguro kanina niya pa ako gustong murahin dahil sa katigasan ng ulo ko. Shit, he murmured. Ay, gago, minura talaga ako. Sasagot na sana ako pero muli ito nagsalita. Now you won, happy? Sarkastikong tanong ni Zeus sa akin. Abay, happy talaga. Papatayin mo lang din naman pala, nagmatigas ka pa. I smiled at him. Yung ngiting tagumpay, tinaas baba ko pang kilay ko para asarin siya. Brat, sagot niya sa akin. Suplado, hindi ko na siya pinatulan. Ang mahalaga masaya ako dahil nasunod yung gusto ko. I keep quiet for a while, pero kung malamang sigmura ako. I'm hungry. Bigla ako nagutom dahil konti lang yung kinain ko kanina. Parang gusto kong kumain ng burger saka fries. I miss this type of food. Ayaw kasi ni Fiona na kumakain ako ng mga pagkain hindi pasok sa diet ko, lalo na kapag meron akong photoshoots at shows. That gay so conscious with my body. Halos gutumin na ako nito para ma-achieve lang ang look na gusto niya. Pero in fairness naman sa kanya, may cheat day din naman ako kapag nakatapos ako ng commitments ko. Pero minsan lang din kasi sunod-sunod naman ang trabaho ko noon. Pero lately, napapansin ko nag-gain ata ako ng weight. Si Jopay kasi walang tigil kong kumain, walang pili sa pagkain, palibhasa hindi naman tumataba. Plus ang kambal pa na palagi akong binibigyan ng chocolate. Ilang buwan na din ako dito sa Pinas and I'm liking it. Enjoy ako sa bahay dahil sa kambal pero paano na lang kaya kung lilipat na ng bahay sina Kuya Conrad? Ano nang pagkakaabalahan ko? What do you want to eat? Akala ko kukontrahin niya naman ako pero himala atang maayos niya akong kinausap ngayon. Anything. Hindi ko rin naman kasi alam kung anong kainan ang madadaanan namin. Bastang alam ko lang, gutom ako. There's no such food like that. Striktong ganti ni Zeus sa akin. Bakit pa palagi tong galit? Sa akin ba siya galit or what? Napakasungit pa. Kung siguro hindi lang ako nito sinusungitan, magkakasundo kami. There, turo ko sa subway. I want to eat something from there. Nailing nitong nilikong sasakyan niya sa drive-thru ng subway. Mabutit hindi nito nagprotesta. Chicken guacamole salad for me and I will order turkey breast salad for Jopay and hindi ko pa man natapos ang sasabihin ko na magsalita ito. I thought you're hungry. Kunot ang kinin ni Zeus na nakatingin sa akin. I am. You ate like that earlier and you'll eat the same? Pakailan ba nito sa mga kinakain ko? Sa'yo nang gusto kong kainin eh. Buti nga hindi burger at fries eh. Saka paano niyo nalaman na ganun din ang kinain ko kanina ay halos hindi ko nga nakitang anino niya sa mansion kanina. Will you please give me my peace? I just wanted to eat in peace, please. I'm starving. Nagsisimula na naman ako mapikon. You'll not be full with that food. I didn't talk.
I don't want to argue with him anymore. Nakakadrain siya ng energy at saka ayoko mawala ng gana. Ito din atang tipo ng lalaking ayaw patalo. Enough, that's too much. Putol ko sa kanya, balak niya atang orderin lahat na nakasulat sa menu. Sabing salad lang naman ang gusto ko. This guy really is unavailable. 1 minute mabait, 1 minute masungit. Do you want to order more, sir? Tanong ng crew na nasa speaker. Tumingin siya sa akin na tila nagtatanong kung may gusto pa ba akong idagdag. Inikutan ko siya ng mata. Baka gusto mong bilhin na lang lahat dyan. Kainis ka. Bulong ko. That would be all, miss. Thank you. Pinausad ni Jesus ang sasakyan na nakangiti. Ngiting panalong loko. What's funny? Wala akong maalalang nakakatawa. May saltik din ata sa utak ang lalaking to. Kung kanina napikon ko siya, pakaramdam ko ngayon, ako naman ang pinipikon niya. Simpleng ngisi niya lang naiinis na ako. Here, I said sabay abot ng card ko sa kanya pambayad sa lahat ng in-order niya. Baka kasi isumbat niya pa sa akin kung kakainin ko yung lahat. Keep it, matipid ni Sus na sagot sa akin. Eto na naman, magsisimula na naman kami. What's wrong with this guy ba? No, I insist. You want to eat in peace, right? Don't be stubborn, he said with finality. Nadine's POV. Naiinis ako na hindi ko alam. Bakit ba lahat ng ginagawa ko kinokontra ni Zeus? Pwede niya namang kunin tong card ko at ibayad para matapos na, hindi ba? Araw-araw ba kami magiging ganito ng lalaking to? Gusto ko na tuloy umiyak. Bakit ba kasi itong inassign na bodyguard ni daddy sa akin? Mas masungit pa siya kaysa kay Kuya Conrad. I can't be with him. If lahat ng gagawin ko, kokontrahin niya. Nagiinit ng mga sulok ng mga mata ko. Hindi ko na malayan na napaiyak na pala ako sa inis. Naiinis ako sa kanya, pero mas naiinis ako sa sarili ko. Tungkol pa ba to sa pagtrato ni Zeus sa akin ngayon o tungkol pa din ito sa pag-reject niya sa akin noon? Pero ilang buwan na nakaraan, for goodness sake. Napalingon si Zeus sa akin na sumingot ako, kaya agad kong iniwas ang tingin ko sa kanya. Hey, what's wrong? Kita mo, may gana pa siyang magtanong kung anong mali. Malamang ang ugali mo may mali. Gusto ko isagot sa kanya pero nanatili akong tahimik at nakatingin sa labas ng bintana. Parang ayoko na tuloy kumain dahil nawalan na ako ng gana. Pinalis kong luha sa aking pisngi at pilit na pinakalmang sarili. I don't want him to see me crying. Baka isipin niya pang iyakin ako. I'm sorry. Mahinang saad ni Zeus. Natigilan ako doon. I didn't expect him to apologize pero mas hindi ko inaasahan na kalasin niya ang seatbelt ko at pinaharap ako sa kanya. Tulala lang ako napatingin sa mukha niya at biglang dumoble. Ang bilis ng pintig ng puso ko sa sobrang lapit na mukha niya sa akin. He's looking at me like he is memorizing every inch of my face. Ngayon ko napatunayan na tamang sinabi ni Bettina. Mas gwapo si Zeus sa umaga lalo na sa malapitan. I startled when he started wiping the tears in my face. I can feel the heat of his callous palms traveling to my body. Ibang hatid na simpleng paghaplos niya sa mukha ko. I noticed his breathing heavily as if controlling himself. His minty and fresh breath is fanning my face. But before he could move closer, the crew spoke up. Here's your order. Agad ko si Sus na tinulak palayo sa akin. Para akong binuhusan ng yelo sa kahihiyan. Sobrang lapit na ng mukha niya sa akin. What is he planning to do? I heard him heave a deep sigh before he maneuvered the car. We didn't talk for a while. Hinintay ko siyang mauna magsalita dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko. Bigla akong nahiya. Should I just pretend that it's nothing as if we didn't almost kiss? Eat your food. Ano yan nagpatigil sa akin sa pag-iisip. Hindi ako nagsalita pero binuksan kong pagkain na in-order ni Zeus. Bigla tuloy ako nagutom ulit. I opened the smoked turkey with egg and cheese platter. Amoy pa lang natatakam na ako. Mabutit naisipan niya mag-order nito. Na-guilty pa tuloy ako sa pag-iinarte ko kanina. Minsan kasi itong ugali ko hindi ko mapigilan eh. May pagkamatigas din kasi itong ulo ko. Minsan lang naman. I started eating some slices and then I realized na baka gutom din siya. So I offered him as a respect. Baka sabihin niya pang hindi lang ako matakaw, madamot pa. Do you want?
Sinulyapan niya ako saka umiling, but I know na gusto niyang kumain. Nakita ko siyang lumunok eh. Sus, nag-iinarte pa. Nahiya lang siguro magpasubo sa akin. Bigla ko napahinto. Subo? Parang ibang subo at ang dinidescribe na utak ko. My gosh! I never had a boyfriend. Pero hindi naman ako naive pagdating sa ganyang mga bagay. Sa bunganga ba naman ni Bettina, makakaligtas pa ba ako doon? Agad kong binura yun sa aking isipan. Ayokong magiging balahura dahil kumakain ako. Here, I took one bite size saka sinubo ko sa kanya. Nag-aalangan pa ito nung una pero wala siyang nagawa dahil agad kong pinasok sa bibig niya. Naramdaman ko pa ang dila niya sa kamikot para atang nag-init ang katawan ko doon. What was that for? Did he intentionally leak it? It's alarming. I can see red dots. It's not my first time to be close with someone opposite my sex because of the nature of my work, but it's the first time I felt something strange inside me. Thank you, love. He said while chewing. Hindi ko narinig ang huli niya sinabi dahil nakafocus ako sa kamay kong nadilaan niya. Pati ang boses niya para nagbago sa pandinig ko. Pati ang paraan ng panguya ni Zeus, nagagapuhan ako. My goodness, there's something wrong with me. Hindi to pwede. What's wrong? Nag-aalalang tanong ni Zeus. Siguro napansin niya nakatulala ako pagkatapos ko siyang subuan. I shook my head and pretended nothing happened. Siguro hindi niya naman sinadyang madaanan ng dila yung kamay ko. Bakit ba kasi hindi ako gumamit ng tinidor? Takot din kasi akong baka matusok ko pa yung bibig niya. Nagpatuloy ako sa pagkain na parang walang nangyari. Sinusubuan ko rin siya na para bang close kami. Ngayon lang to dahil siyang nagbayad. Next time, I'll make sure that I will be paying mine. I gave him the bottled water at sakto namang huminto kami kaya nakainom siya ng walang tulong ko. Madami-dami na rin na nakain namin pero gusto ko pat alam kung gusto niya pa rin. Sabi ko nga bang nag-iinarte lang siya kanina. Paayaw-aya pa kunwari yun naman pala gutom din. Ilang subo pang ginawa ko sa kanya. Ngunit itong mga huling subo ko napapansin kong sinasadya niya talagang dilaan ang kamay ko. Tapos sikreto ito napapangiti. I'm full. Sabi ko na nabusog na ako. Ililigpit ko na sana ang pagkain pero nagsalita to. I'm still hungry. Feed me please. Sabi ni Zeus at nagpapaawa pa. Akala mo talagang ginutom eh. Naku, kung hindi lang talaga ikaw nagbabayad nito, nun kang susubuan kita. Here. But I almost jumped in my seat when I felt that he sucked my finger. Tumunog pa ito pagkahila ko. He glanced at me and smiled boyishly. Thank you, Han. Muli ni Zeus na binalikan tingin sa kalsada. Nalaki ang mga mata kong tumingin sa kanya. What you just called me? Ha? Inosenteng tanong ni Zeus. I said, thank you, senyorita. He said before showing me a sweet smile. But I know better, he's playing with me. Hinampas ko siya ng malakas. You did it on purpose, don't you? Ako sa kanya. Talagang sinadya nitong dilaan ang daliri ko sa tuwing sinusubuan ko siya. Kadiri ka talaga. Sigaw ko sabay hampas sa kanya. Hey, stop love, stop. Madidisgrasya tayo. Alam mo ikaw, ang tanda-tanda mo na, isip bata ka pa rin. Akala ko pa naman bumait ka na. Yun pala pinaglalaroan mo lang ako. Kung alam ko lang kanina, sana sinungalingal ko sa iyong pagkain hanggang mabulunan ka. Gago. I didn't do it on purpose. I'm just licking the sauce kasi sayang. Sayang your face. Talagang magpapalusot ka pa? Isusumbong talaga kita kay Kuya Conrad. I saw him stilled after I mentioned Kuya Conrad's name. Takot ka pala kay Kuya ha? Ngayon alam ko na. I didn't do anything against your will. Depensa ni Zeus. So ngayon akong sinisisi mo? Anong gusto mo palabasin na gusto ko ring dinidilaan mong daliri ko? I didn't say that, Han. Nakangising sabi ni Zeus sa akin. You did. He went out of the car and left me dumbfounded. What just happened? Hindi ko na malayo nakarating na pala kami sa ospital. Pinagbuksan ni Zeus ako ng pinto't nakalahad pang kamay niya para alalayan ako pero tinabi ko lang ito. I can manage, sabi ko sabay irap sa kanya. Mabilis ako naglakad para iwan siya. Alam kong madami ang pagkain bibit-bitin ni Zeus pero bahala siya. Wait for me, Han, tawag ni Zeus sa akin. Leave me alone, sigaw ko pabalik sa kanya. Akala ko pa naman matahimik ng buhay ko.
Pagdating sa room ni Jopay pero sa labas pa lang ako ng pintuan, dinig ko ng tawanan ng mga kaibigan ni na Kuya. Nangunguna doon ang boses ni William. The ever annoying William Guerrero. Kaya siguro iniwan to ni Quartz kasi napakaingay niya. Mabuti nga sa kanya ng matauhan. Baby girl, bungad dito sa akin. Sa lahat na lang ata ng pagkakataon, ito ang nauunang nakakapansin sa akin. Hello princess! Sabay-sabay nilang bati sa akin. I rolled my eyes at them. Princess, anong akala ng mga to sa akin? Bata pa rin, mga feeling close. Ang dadit mga kuya ko lang ang pwedeng tumawag sa akin ng ganun. Ay, mainit na naman ang ulo ni baby girl. Ani ni Simon, mamon. Isa pa tong lalaking to. Segunda din ito sa kaingayan ng William at Ethan. Talaga nagkakasundong mga ito sa mga kalokohan. Hindi ko nga alam kung paano natagalan ng mga ito ni Kuya Conrad. Nilagpasan ko mga ito at dumiretso ko kay Jopay. Ang ganda niya talaga. Papasa itong modelo kahit may asawa na. Kung nagkataon na nakilala ko to na hindi pa sila ni Kuya, isasama ko talaga to sa mga racket ko. Kaso bigla na lang itong nawala pagkatapos ng OJT niya. Yun pala may ginawang kalokohan si Kuya Conrad sa kanya. Mabuti nga tinanggap niya pa si Kuya dahil kung hindi, baka may kuya na akong baliw ngayon. How are you, Jopay? I kissed and hugged her. Napakaswerte talaga ni Kuya Conrad ko sa kanya. Maganda na, matalino pa at saka sobrang bait niya pa. Ang layo na ugali niya sa mga naka-fling ni Kuya nun. I'm recovering na din. Kumain ka na? She answered in a sweet voice. Kaya siguro parang linta ko makadikit si Kuya Conrad sa kanya dahil napakalambing niya. I smiled and nodded at her. Tumingin ako kay Zeus na binigay sa mga kaibigan niyang pagkaing dala namin. Yung salad naman na para kay Jopay ay inabot niya kay Kuya Conrad. Tumingin ito sa akin pero inirapan ko lang siya. Akala niya siguro nakalimutan ko na yung kalokohan niya kanina. Ew, kadiri talaga. Dumaan kami ng subway. I bought you your favorite turkey breast salad. Oh, thank you Nadine. I love you talaga. Malambing nitong sabi sa akin. Diyan nabaliw si Kuya Conrad sa mga pa-I love you niya. Hindi na nga ito nahihiyang magsabi ng I love you. Pati kay mommy at daddy kaya mahal na mahal din ito ni mom. Kahit nga kay Kuya Roland, close din si Jopay. Minsan nga napapansin ko pang nagsasalo si Kuya Conrad sa closeness nilang dalawa. But I can't blame her though. Si Kuya Roland ang unang nakahanap sa kanila. How about Kuya Roland kaya? Sana mabait din yung mapapangasawa niya para magkasundo kami. Hindi ko alam kung naka-move on na ba ito kay Fire o hanggang ngayon naghihintay pa rin. Ay nagpapalakas si Major sa inyo Brute. Dinig kong bulalas ni Simon Mamon kaya sinamaan siya ng tingin ni Zeus. O bakit? Totoo naman hindi mo nga kami nililibre pero para kay baby girl. Halos bili mo na ata lahat na nasa menu ng Subway at isa pa. Hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin nang sinubo ni Zeus ang cookies sa bibig niya kaya naging malakas na naman ang tawanan ng mga kaibigan nila. Gago ka talaga, taong bato. Muntik na ako mabilaukan dun Ani ang pagkatapos niyang uminom ng tubig. Serves you right, chismoso. Singhal ni Zeus sa kanya. Brute, bantayan mo si Princess baka bantay sa laki itong si... Ouch! Si William na inuubo dahil napalakas ang pagkabatok ni Zeus sa kanya. Ang sakit dude, nagjo-joke lang Depensa nito kay Zeus na ngayon ay matalim ng tingin sa kanya. Yan ang bagay sa'yo William, ang daldal mo kasi. Kulang pa yan. Why are they here kuya? Don't they have any work to do? Sadyang nalakasan kong aking boses para marinig nila ang sinabi ko't hindi nga ako nagkamali dahil sabay-sabay silang napalingon sa akin. What? Malditan tanong ko sa kanila. Tinaasan ko pang mga ito ng kilay. Bakit bang init ng ulo mo baby girl? Si Simon ulit. Hindi naman ikaw ang binibisita namin Pangaalas ka niya pa. Shut up. Kuya, paalisin mo na nga yung mga yan dito. Sumbong ko kay Kuya Conrad pero mas nairita pa ako nang makita kong pahalik-halik ito sa pisngi ni Jopay. What the kuya? Stop being clingy. Kinikilabutan ako. Saway ko sa kanya pero inirapan niya lang ako. Yan, bumabawi kasi ang laki ng kasalanan kay Jopay. Gusto ko sanang sabihin sa kanya pero natakot-takot baka magalit siya sa akin. Kahit naman malalaki na kami, takot pa rin kami kay Kuya Conrad. Siyempre panganay at saka laki ng respeto namin ni Kuya Roland sa kanya dahil siya na rin ang tumayong magulang namin nung busy si mom at dad sa pag-aasikaso sa business namin. Jopay announced that she's pregnant and we are so happy about it. I'm excited to have a new baby in the family.
Mabuti pa si Jopay may baby na. Ako kaya, kailan? Will I be a good mother and wife? Siguro okay ako sa mother, hindi ko sure ang wife. Baka naman pasaway yung mapapangasawa ko at maghihiwalay lang din kami. Okay na siguro ako dun sa mother. Gusto ko pa naman ng mga bata. Hanga nga ako kay Jopay dahil nakaya niyang palakihin ng kambal na mag-isa. Pag ako nagkaanak, I'll make sure to be a good mother too. Siguro mababaliw ako kung mawawalang anak ko sa akin. Biglang tumaas sa mga balahibo ko sa isipin yon. Nakakatakot, pero bakit ko ba poproblemahin to ngayon? Boyfriend nga wala ako eh. Nagkakaedad na ako, wala pa rin nagkakalakas loob na manligaw sa akin. Sakto naman paglingon ni Jesus sa pwesto ko, nagkatinginan kaming dalawa. Hindi ko mabasa ang aksyon ng mukha niya dahil bumalik na naman to sa pagiging masungit. Eto kayo si Mr. Masungit, may girlfriend na kaya? Maybe, dahil nga nireject niya ako diba? Baka faithful sa girlfriend niya. Well, good for him. Ang swerte ng babae ko meron man. Konti na lang lalaking tapat sa mga partner nila. Kahit hindi pa ako nagkaroon ng karelasyon, alam ko yun dahil ilang beses na rin akong iniyakan ni Bettina. Itong mga kaibigan kaya ni Kuya, magtitino kaya mga to kung makahanap na ng katapat nila? Itong si William, alam ko meron eh. Si Quartz yun nga lang, baka matulad din to kay Kuya Conrad. Si Simon, alam kong may gusto din ito sa isa ko pang kaibigan. Yun nga alam nitong mga kalokohan niya, kaya bagsak, walang pag-asa. Sorry Simon dahil big X ka sa kanya. Kay Ethan Sparta nang wala akong balita. Akala ko kasi dati na gusto talaga nito si Jopay. Siguro naunahan lang ni Kuya Conrad. Pero dinig kong tinutokso nila to kay Z. Sinong Z kaya yun? Si Kuya Rola naman malihim na sa akin ngayon. Ang huli na karelasyon niya si Fire. But it's been 5 or 6 years. I lost count. Ayaw ko din naman magtanong sa kanya dahil huling tanong ko dito, iniyakan lang ako. Hindi ko alam kung sobrang kalasingan yun talaga yung nararamdaman niya. Si Gaden, the ultimate raketero. Na wala dito ngayon ay alam kong hanggang ngayon hinahanap pa rin si AA. Buti nga sa kanya. Kung hindi ba naman siya gago, edi sana, never mind. Bakit ko nga ba iniisa-isang buhay na mga to? The boys are still enjoying. Akala siguro ng mga to nasa bar sila. Kulang na lang kumuha ng alak eh. Ang iingay pa, hindi man lang nahiya kay Jopay. Natigilan ako nang lumapit si Zeus at may bitbit na sliced fruit. I'm full, tanggi ko sa kanya. You don't want me to feed you in front of them, right? Ayoko sanang tanggapin pero wala na akong nagawa nang nilagay ni Zeus ang platito sa kamay ko. He's back to his old self again. Gusto ko sana siyang bulyawan pero nakita ko nakatingin si Kuya Conrad sa amin at tila naaaliw pa to. Nagstay pa kami ng ilang oras dahil nalilibang ako sa mga pamangkin ko. May bubbly and daldalitang Amara keeps teasing Von, her twin, na pikon din katulad ni Kuya. Every time I look at him para akong tumitingin sa batang version ng kapatid ko. He's the spitting image of my brother. Kilos, ugali, lahat ata nakuha niya kay Kuya. Ako kaya kapag nagkaanak, magiging kamukha ko kaya? Tita Pretty, kailan po ikaw mag-baby? Natigilan kaming lahat sa tanong ni Amara sa akin. Napatingin sa akin ang mga kapatid ko. Pati na din si Zeus. Baby kasi. I stopped because I don't know how to explain to her. Look at them and all of them are looking at me and waiting for my answer. When I look at Zeus, I saw him gulp, but at the same time I can see the anticipation in his eyes. What is he thinking by the way? Bakit ba kasi dami nang dapat itanong sa akin ito pang naisipan ni Amara? Princess, come here. Tita Pretty still single, wala pa siyang baby. Sagip ni Jopay sa akin, doon pa ako nakahinga. Mabuti naman ito sumagot sa anak niya, hindi ko rin kasi alam ang sagot sa tanong ni Amara. But that question left me hanging. Kailan nga ba? Kahit na sakyan na kami, hindi pa rin mawala sa isip ko ang tanong ni Amara. Feeling ko tuloy na pag-iwanan na ako. But no, Kuya Roland still single. Doon na siguro ako kabahan ko pati siya mag-aasawa na rin. I'm not that old pa naman, I still want to enjoy my life. Hindi ko pa nga alam kung ano talagang gusto kong mangyari sa buhay ko. Sa ngayon gusto kong magpahinga muna sa trabaho. But I know eventually, mabobore din ako kapag ganito lang palagi. Tahimik lang ako hanggang sa nakarating kami sa bahay. Mabutit na nakipag-cooperate din si Zeus dahil pati ito wala din inik simula pa kanina sa ospital. Parang may malalim din itong iniisip, dumiretso na ako sa kwarto para makaligo dahil feeling ko nalalagkit ako.
Wala na akong planong lumabas sa silid dahil wala naman akong ganang kumain, pero saktong katatapos ko lang nang tawagin ako para sa hapunan. Ayoko sanang bumaba pero nakakahiya naman sa mga kasambahay na nagluto para sa akin kung hindi ako kakain. Kahit na wala akong ganang bumaba pa rin ako. I'm expecting to eat alone again but I'm surprised na nakauwi na din pala si na mom at dad. Come here anak, si mom. Why do you look sad baby? Ani ni dad na parang sinusuri kung meron bang masakit sa akin. Are you sick princess? No dad, I'm fine. Maybe I'm just tired. I smiled at him. Wala naman talagang masakit sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit malungkot ako. Are you sure? Paninigurado niya pa kaya napangiti ako. My dad is really the sweetest. Ang swerte ni mom sa kanya. Zeus, come here. Let's eat. Munti ko mabitawan ang hawak kong kutsara pagkarinig sa pangalan niya. Full-time bodyguard ko ba siya? Akala ko kasi umuwi na to kanina dahil nandito lang naman ako sa mansyon. I'm fine tita. Magalang yung sagot kay mom. I just want to let you know that I'll go home later. I'll be back tomorrow early morning. Tita, he's calling my mom, tita. Close ba sila? Oh, okay, but sit down first. Eat with us. Mom insisted. Stella will be mad at me if he starves his only son. Mom joke and they laugh. Hindi na to nakatanggi ng pati si dad ay mag-insist din na sumabay na siya sa amin sa pagkain bago umuwi. Umupo si Zeus sa katapat kong upuan. Hindi ako nakatingin sa kanya pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Stella, as in Tita Stella, mom's best friend. If anak si Zeus ni Tita Stella then he is super rich. Their family owns the Samaniego Medical Hospital and the Samaniego Empire. Kaya palanggaran na sasakyan ni Zeus. But what the hell is doing here? Bakit siya pumayag na maging bodyguard ko? Siguro nahalata ni na mom ang gulat sa mga mata ko kaya nagsalita to. Princess, Zeus is the son of my best friend, your Tita Stella. Remember? I'm shocked at the confirmation. Please don't be stubborn anak. Huwag mong pasakitin ang ulo ni Zeus kung hindi magagalit pati si Tito Morgan mo. Ani dad na nakatawa pa. Gusto ko sanang depensahan ang sarili ko dahil hindi naman masyadong matigas ang ulo ko. Slight lang naman. Ito pa nga masungit sa akin eh. But what my mom and dad said surprised me. I can't believe it. He's the heir of Samaniego Empire but why he's here? I glanced at him pero parang hindi naman big deal sa kanya ang mga sinabi ng mga magulang ko. Why did he work for us, Daddy? Di ba mayaman naman si na Tita Stella? I asked without looking at him. Oh, actually may ibang trabaho si Zeus. Napakiusapan lang ni Kuya Conrad mo. Ani dad sabay subo. So napakiusapan lang pala, meaning hindi bukal sa kalooban. Kaya pala okay lang na my car, my rule. Dahil hindi niya naman pala talaga kailangan ng trabahong to. Feeling ko tuloy hindi ko malunok-lunok ang kinakain ko dahil baka bumara pa to. Sa lalamunan ko kung ipipilit ko pa. Kaya naman pala mayabang siya dahil may karapatan naman pala. Kung tutuusin kasing yaman lang din ng mga magulang niya, mga magulang ko, o baka nga mas mayaman pa sila sa amin. Anyway, thank you Zeus for accepting our request. I know you're busy finding. Hindi tinapos ni Dad ang sasabihin at isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan nito. I hope you'll find her soon, Iho. I felt the atmosphere changes. Parang biglang naging mabigat ang aking kalooban. Parang naiyak ako na hindi ko alam ang dahilan. It's okay, Tito. I will find my princess soon. Simpleng sagot ni Zeus bago sumubo. We continue talking pero wala na doon ang konsentrasyon ko. Hindi ko naintindihan ang pinag-uusapan nila pero parang may kumukurot sa puso ko nang malaman ko may prinsesa na pala to. Now I understand bakit niya ako ni-reject nung gabing yon. He already loved someone still waiting for her to come back. What a lucky girl to have a man loyal and faithful like him. Tama ang hinala ko. Dad, Ma, I'm full. Can I go to my room? Magalong ko paalam sa aking mga magulang. You didn't touch your food, princess. Are you sure you're okay? Hindi Dad. Nakita ko rin ang pagsulyap ni Zeus sa pagkain kong halos hindi ko nagalaw. I smiled and nodded. Wala na akong ganang kumain. Magpapahatid na lang ako ng gatas sa room ko mamaya, Mom. Sabi ko sabay tayo. Good night, Mom, Dad. I love you. I didn't look at him. Diretso na akong tumalikod at iniwan ng mga magulang ko sa hapag. Ayoko marinig ko naman ang pag-uusapan nila. Lalo lang sasamang loob ko. Pagdating ko sa room ko agad akong humiga. Hindi ko alam pero feeling ko na drain yung energy ko ngayong araw. But didn't do anything much today. Binisita ko lang si Jopay sa ospital.
Dati nga sa mga photoshoots ko hindi naman ako agad-agad napapagod kahit buong araw pa. Kahit pa nga nakabilad ako sa araw, ayos lang naman sa akin. Nanatili lang ako nakatihay at nakatitig sa kisame na makarinig ako ng katok. Siguro ito na yung naghatid sa gatas sa sinabi ko kay ma'am. Hindi ako sumagot para alis na to. Wala rin naman akong balak na uminom ng gatas. Rason ko lang yung kanina para makaalis ako sa hapag. Ilang katok pa pero hindi pa rin ako sumasagot. I closed my eyes and pretended that I didn't hear anything until I heard footsteps coming inside. I know you're awake. Nagulat ako na marinig kong boses ni Zeus pero hindi ako nagpahalata. Bakit siya pumasok sa silid ko? Parte ba ba ito ng trabaho niya? As far as I know, he's my bodyguard, not my nanny. He's invading my privacy and I'm not happy about it. It's not fine with me. Lalo na ngayong alam ko may hinihintay siya. I have to distance myself from him. Ayoko masaktan at ayoko makasakit pagdating ng panahon. I brought your food. You didn't eat a bit. You need to eat. Wow, kumakautos wagas. Gusto ko siyang kastiguhin sa pagpasok niya sa silid ko pero ayoko idilat ang aking mga mata. Stop pretending Nadine. Open your eyes or else. Or else what? Tanong na utak ko. You'll be punished. Wika ni Zeus at dito na po nagtatapos ang 5 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.